Noong unang panahon, biglang lumitaw ang mga halimaw sa lupa at kasabay nito, binigyan ang mga tao ng mga status window na nagpapakita ng kanilang klase at kakayahan. Mula sa mga ito, 8 na papel ang itinuturing na espesyal, kabilang ang mandirigma, monghe, pari, mangkukulam, magnanakaw, mangangalakal, mangangaso at salamangkero. Ang 8 klaseng ito ay kayang makipaglaban sa mga halimaw at protektahan ng sangkatauhan, at mas malakas pa sa kanila ay ang 3 pangunahing kategorya, pantas, bayani at hari. Sa kabaligtaran nila, ang pinakakaraniwan at walang kapangyarihan ay ang papel ng isang taga-baryo, na ang tanging tungkulin ay punuin ang lupa at gawin ang mga pangkaraniwang bagay, na nagdadala ng takot sa kanilang mga puso. Karamihan sa mga taga-bukirin ay hindi umabot sa antas 10 dahil sila'y masyadong mahina upang labanan ang mga halimaw at makakuha ng karanasan. Kaya't karamihan sa kanila ay mga magsasaka, tagapangasiwa ng mga tavern, o iba pang katulad na trabaho. Ngunit ang isang binatang nagngangalang Koji ay naiiba. Nakaupo siya sa isang sanga ng puno sa gitna ng malinis na kagubatan, naglalaro ng mga pilak na barya na kanyang kinita ngayong araw. Masaya siya sa kanyang araw-araw nakita ng bigla, narinig niya ang isang sigaw na puno ng takot. Natagpuan ni Koji na ang mga sigaw ay nagmumula sa isang antas isa na taga-bukirin at ang kanyang anak, na isa ring antas isa na taga-bukirin, at sila'y natatakot sa berdeng. Isang halimaw na slime na papalapit sa kanila. Ipinakita nila ang kanilang katayuan sa halimaw na umaasang ito ay magpapakita ng awa, ngunit hindi marunong bumasa ang halimaw kaya't inatake sila nito. Sa mga sandaling yun, isang pilak na barya ang lumipad patungo dito na parang bala at biglang naglaho ang halimaw sa isang ulap ng usok at mga barya. Nagulat ang tagabayan at ang kanyang anak nang makita ito at pagkatapos ay lumapag si Koji sa harap nila. Tumingin siya sa mga tagabayan at sinabi nilang isara ang kanilang status window dahil hindi marunong bumasa ang mga halimaw at walang silbi itong ipakita sa kanila. Kinuha niya ang mga tansong baryang iniwan ng halimaw na slime at tinanong ng ama kung paano niya ito napatay. Sa halip na sagutin ang tanong, inilagay ni Koji ang mga barya sa. Hinawakan ng bata ang kamay ni Koji at sinabi na makakakuha siya ng 100 tansong barya sa pamamagitan ng pagkatalo sa isang slime monster. Gayunpaman, hindi naaapektuhan ang bata sa mga pangako ng kapitalismo at sinabi na hindi sulit ang pera para ipagsapalaran ang kanyang buhay dahil malalakas at nakakatakot ang mga halimaw at hindi kayang talunin ng mga taga-baryo ang mga ito. Ayaw ni Koji na mag-aksaya ng oras sa mga taong ayaw magsikap at kumita. Umalis siya ngunit tinanong siya ng bata kung siya ay isang bayani. Bilang tugon, ipinakita lamang ni Koji ang kanyang status window na nagsasabing siya ay isang level 999 na taga-baryo, na nag-iwan sa ama at anak na naguguluhan. Matapos iyon, si Koji ay tahimik na nagpunta sa bayan at naglakad-lakad sa masiglang pamilihan. Samantala, may ilang mga adventurer na nagtatambal malapit, nag-uusap tungkol sa kung paano nasakop ng mga halimaw ang mahigit 80% ng mundo at ang kanilang misyon ay bawiin ito. Dumiretso si Koji sa pampublikong kaligtasan na guild at ibinigay ang patunay ng kanyang mga napatay sa receptionist na nagsabi sa kanya na siya ay nakakuha ng 5 gintong barya ngayong araw. Ang buong guild ay naging interesado kay Koji nang marinig yun at nagtatanong sila kung sino ba itong lalaki na nakapanghuli ng napakaraming halimaw mag-isa. Hindi siya pinansin ni Koji at lumabas ngunit huminto sa harap ng ang higanteng billboard tungkol sa presyo ng iba't ibang item na ibinibenta ng guild, habang kailangan niya lamang ng 50 ginto upang makabili ng bahay. Nag-iipon siya para sa grand prize na nagkakahalaga ng 10,000 ginto at nasa kalahatian pa lamang siya. Pagkatapos, pumunta siya sa mission board at narinig ang mga tao na nagrereklamo na ang mga bagong misyon ay talagang mapanganib, kahit na maganda ang bayad. Napansin ni Koji ang isang misyon na nagbabayad ng 1 ginto para sa pagkuha ng 30 asul na demonyo sa mga sinaunang yungib at nagpasya siyang agad kunin ang misyon. Habang umaalis siya sa guild, nakita niya ang mga nais maging bayani na nagtitipon ng mga tao. Silang lahat, pinag-uusapan nila kung paano nilamon ng mga halimaw ang mundo at hindi makakahanap ng kapayapaan ang mga tao nang walang patuloy na seguridad. Sinisisi ng blondeng lalaki ang mga demonyo sa sitwasyong ito, sinasabi na ang kanilang mana ang dapat na pinagmumulan ng mga halimaw. Ipinahayag niya na ang hari ng mga demonyo ang pinakamalaking kaaway ng sangkatauhan, at kailangan nilang talunin siya. Bumili si Koji ng sorbetes upang masiyahan sa palabas,
habang humihiling si Rex, ang blondeng lalaki, sa mga tao na sumama sa kanya sa laban-laban sa hari ng mga demonyo. Inihayag niya na siya ay isang bayani, habang ang kasama niyang babae ay isang pantas, at nasasabik ang mga tao sa bayan na sumama sa kanila. Ang pinakamalakas sa kanila ay isang veteranong mandirigma na umabot na sa antas 84, ngunit tinanggihan siya ni Rex, sinasabing hindi akma ang mga miyembro ng dapat kasing lakas ng kanyang grupo. Ipinapakita niya na siya ay nasa antas 70 na isang malaking bagay. Gayunpaman, hindi nasisiyahan ang veteranong mandirigma at nagtatanong tungkol sa antas ng pantas, na nasa 42 lamang. Sinabi niya na ito ay kalahati lamang ng kanyang antas, ngunit ipinagtanggol ni Rex ang pantas, sinabing siya ay magiging mahusay na suporta dahil sa kanyang espesyal na klase. Siya rin si Prinsesa Kana, ang ikatlong anak ng kanilang hari, at nagpasya siyang ilaan ang kanyang buhay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa mga halimaw. Nang marinig ito, may isang matandang pari na nasa antas 80 ang nagboluntaryo na sumali sa grupo, ngunit tinanggihan siya ni Rex dahil siya ay masyadong matanda. Susunod, isang 20 taong gulang na pari na nasa mga boluntaryo na nasa antas 70, ngunit tinanggihan siya ni Rex, sinasabing hindi niya nakikita ang malaking potensyal sa kanya. Ang susunod na kandidato ay isang 16 na taong gulang na batang babae na si Tina, na isang level 50 na pari at agad siyang tinanggap ni Rex sa grupo. Napagtanto ng lahat na ang bayani ay isang PDF, at napagtanto rin ni Koji na sinusubukan lamang niyang lumikha ng harem habang hinahanap ang kaluwalhatian ng pagpatay sa hari ng mga demonyo, kaya't nawalan siya ng interes sa kanya. Pumunta siya sa sinaunang yungib, iniisip ang masarap na pagkain na kakainin niya pagkatapos talunin ang mga halimaw. Hindi nagtagal ay nakasalubong niya ang isang level 93 na asul na demonyo, ngunit para siyang isang one-punch man para sa mga mahihinang halimaw at pinatay ito. Madaling-madali, ang halimaw ay nagbuhos ng 34 na pilak na barya habang automatikong binibilang sa papel ng misyon at patuloy na nanghuhuli si Koji nang walang problema. Pagkalipas ng ilang sandali, isa sa mga halimaw ang nagbuhos ng kanyang pangil matapos mamatay at alam ni Koji na ito ay mabente sa mataas na halaga, kahit hindi niya nauunawaan kung bakit. Patuloy siyang naglalakad sa loob ng mga yungib at napansin ang isang anino sa paligid ng kanto, ngunit lumabas itong ang bayani at ang kanyang grupo na madaling nahuli ang isang asul na demonyo. Ayaw makialam ni Koji sa grupong ito, kaya siya'y tumakas. Habang nakikipag-ugnayan ang grupo ng mga bayani sa isa't isa, sinabi ng mang-uugatang may purpura ang pangalan Parna sa prinsesa na dapat niyang pigilin ang kanyang labis na kasiyahan tungkol sa panghuhuli ng mga halimaw. Ngunit humihiling si Kana na tratuhin siya bilang kapwa-adventurer, habang nagiging malapit ang mga babae sa isa't isa. Tinanong ni Parna si Rex kung bakit sila pumunta sa yungib na ito sa halip na dumiretso sa direksyon ng Demon King, at inihayag niya na ang yungib na ito ay may lihim na silid na tanging ang pamilyang royal lamang ang nakakaalam. Maaari nilang sundan ang mga simbolo sa pader upang marating ang silid na naglalaman ng isang maalamat na sagradong espada na tanging isang bayani na higit sa antas 70 lamang ang makakagamit. Nagulat ang mga babae nang marinig ito at tinanong kung bakit itinago ng pamilyang royal ang espada hanggang ngayon. Sumagot si Rex na ang papel ng isang bayani ay hindi natatangi at walang garantiya na kayang talunin ng isang bayani ang Demon King kahit pa may sagradong espada. Gayunpaman, dahil si Kana ay isang prinsesa at nagpasya siyang makipagtulungan sa kanya, sinabi ng kanyang ama sa kanila ang tungkol sa espada upang mapanatiling ligtas ang kanyang mahal na anak na babae. Masaya sina Tina at Parna na malaman na bahagi sila ng isang espesyal na grupo at tinitiyak ni Rex sa kanila na tiyak nilang matatalo ang hari ng mga demonyo. Gayunpaman, hindi niya alam na may isang demonyang babae na may pulang buhok din sa loob ng yungib. Habang naghahanap siya ng parehong banal na espada, si Koji ay napapaligiran ng mga halimaw na kanyang pinapalaya sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa kanila, habang kinokolekta ang mga barya na kanilang nahuhulog. Nagtataka siya kung bakit napakaraming halimaw ang nagtipon sa isang lugar. Bigla, may isang halimaw na umatake sa kanya mula sa likuran, ngunit tinamaan niya ito sa lupa at pinatay ito. Sa mga sandaling yun, tumakbo ang demonyong may pulang buhok sa tabi niya at isang grupo ng mga halimaw na hindi man lang nag-react sa kanya, at napagtanto ni Koji na may mali. Nagpasya siyang sundan ng babae at tinanggal ang mga halimaw na nakaharang sa kanyang daan sa isang suntok. Sa kabilang banda, nahihirapan din si Rex laban sa mga halimaw.
Sinabi niyang masyado ng marami sila dito at tiyak na may kakaibang nangyayari sa yungib. Samantala, ginagamot ni Tina sina Kana at Rex, at pagkatapos ay nagpunta ang grupo sa lihim na silid na nasa harap nila. Nandoon na ang demonyong may pulang buhok bago pa sila dumating at tinanong siya ni Rex kung sino siya at ano ang ginagawa niya dito. Nakaramdam si Kana, isang napakalaking halaga ng mana na nagmumula sa batang babae at malinaw na siya ay isang demonyo. Ang batang babae ay nagsisimulang magpanik nang madiskubre siya at napansin ni Rex na nawawala ang sagradong espada. Agad niyang inaakusahan ang demonyong babae ng pagnanakaw nito at sinabi niyang wala siyang ninakaw. Sinabi ni Rex na hindi ito nagbabago ng anuman dahil ang mga demonyo ay kaaway ng sangkatauhan. Kinuha niya ang kanyang espada at naglabas ng isang makapangyarihang hampas patungo sa kanya at ginawa rin ito ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, sa huling sandali, si Koji ay tumakbo sa kanilang harapan at hinadlangan ang kanilang pinagsamang atake gamit ang isang kamay. Sinabi niya sa bayani na talagang nakakabwisit para sa grupo ng bayani na magtulungan laban sa isang bata. Tinanong siya ni Rex, sino siya at paano niya napigilan ang kanilang mga atake at ipinaliwanag ni Koji na siya ay isang dumadaan na taga-baryo na hamarang sa kanilang mga atake at winasak ito. Hindi makapaniwala si Rex at ang kanyang grupo na may isang taga-baryo na makakapigil sa kanilang mga atake. Kaya't ipinakita ni Koji sa kanila ang kanyang katayuan nang hindi inihahayag ang kanyang antas. Ngayon, naniniwala na sila sa kanya, ngunit sila'y nananatiling mapaghinala habang nagtatanong kung bakit niya pinuprotektahan ang isang batang demonyo na malinaw na nakikita ang kanyang mga sungay. Sinubukan ni Koji na takpan ito sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga sungay ay simpleng aksesorya ng buhok na suot ng kanyang kapatid. Nakipaglaro ang batang demonyo at upang higit pang patunayan ang kanyang kwento, inilabas ni Koji ang asul na pangsanggol na naglalabas ng parehong mana tulad ng isang demonyo. Sinabi ng bayani na ang kanyang kwento ay kapanipaniwala, ngunit hindi pa rin ito ipinaliwanag kung nasaan ang sagradong espada. Medyo nababahala si Koji nang marinig ito at sinabi niyang dinala niya ang espada dahil hindi niya alam na espesyal ito. Nagulat ang grupo ng bayani at ipinaliwanag ni Koji na dumating siya sa mga guho na ito noong matagal ng panahon at natagpuan ang espada. Sinasabi niyang ibinente niya ito sa isang mangangalakal noon at humihingi siya ng tawad kay Rex para dito. Hindi makapaniwala si Rex sa kanyang mga salita at sinabi niyang ang espada ay pinuno ng mana ng mga sinaunang pantas at tanging isang bayani lamang ang makakapag-angat nito. Sinabi ni Koji na medyo mabigat ito, ngunit hindi sapat na mabigat upang siya. Hindi niya ito may taas. Si Rex ay nagalit nang marinig ito, ngunit pagkatapos ay itinaas ni Koji ang buong altar na naglalaman ng espada upang patahimikin siya. Ito ay nag-iwan sa bayani at sa kanyang grupo na labis na naguguluhan at tinanong nila si Koji tungkol sa kanyang antas. Ipinakita niya sa kanila na siya ay isang level 999 na taga-baryo, at ito ay lubos na hindi kapanipaniwala para sa sinuman sa kanila. Tinanong ni Rex kung paano siya naging ganun kalakas at sumagot si Koji na tinalo niya ang mga halimaw araw-araw. Sumigaw si Rex na tinalo rin niya ang mga halimaw araw-araw, at mas marami siyang napatay na halimaw kaysa sinuman sa kasaysayan. Iniisip ni Koji na ito ay eksaktong kung ano ang sasabihin ni Trump kaya hindi niya nirespeto si Rex at sinasabi na hindi sapat ang talunin ang mga halimaw. Tinanong siya ni Rex na ipaliwanag pa, ngunit pinigilan siya ni Kana at sinabi na ninakaw niya ang kayamanan ng kanyang pamilya at kailangan niyang magbayad para dito. Tinanong siya ni Koji kung magkano ang halaga ng espada at sumagot siya na ito ay walang presyo dahil ito ay ginawa upang talunin ang hari ng mga demonyo. Wala si Koji sa sapat na pera para sa walang presyo kaya't hiniling ni Kana na sumama siya sa kanilang grupo at talunin ang hari ng mga demonyo. Ang pulang buhok ay bahagyang nagpanik nang marinig ito ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, tinanggihan ni Koji ang alok. Sinabi niyang hindi siya interesado sa pagtalo sa hari ng mga demonyo at nagdulot ito ng pagkabaliw kina Rex at Kana. Sinasabi nila sa kanya na madali niyang masasalba ang sangkatauhan gamit ang kanyang mga kakayahan, ngunit sinasabi ni Koji na ang tanging layunin niya sa buhay ay manghuli ng mga halimaw at kumita ng sapat na pera para mamuhay ng komportable. Sinasabi ni Kana sa kanya na maaari siyang magkaroon ng walang hangganang kaluwalhatian, ngunit ayaw yun ni Koji. Kaya't nag-aalok siya na pakasalan siya kapag natalo nila ang Demon King.
Gayunpaman, hindi interesado si Koji sa mga babaeng may mataas na pagtingin sa sarili kaya't tinanggihan niya iyon at sinabing wala siyang personal na issue sa Demon Lord kaya't ayaw niyang tulungan sila. Gayunpaman, nauunawaan niya ang kanilang low ika at binabati sila ng magandang kapalaran sa kanilang misyon. Sa puntong yun, hinawakan niya ang kamay ng Demon Girl at nagsimulang maglakad patungo sa lumabas, ngunit huminto sa tabi ni Rex at banta niyang sinabi na wala siyang ideya kung paano gumagana ang mundong ito. Nang makalabas sila sa kuweba, nagpasya si Koji na iwanan ng Demon Girl sa kanyang sariling kapalaran, ngunit siya ay nakiusap na huminto dahil matagal na siyang naghahanap ng katulad niya. Nakiusap siyang pakasalan siya at tiningnan ni Koji ang mababa bago isipin ang kanyang tapang na mag-alok ng ganitong bagay. Tumingin si Koji sa kanya at sinabi na pakakasalan siya, ngunit sa loob ng 1,000,000 taon kapag siya ay matanda na. Nagsimula siyang lumakad palayo, ngunit pinigilan siya ng mababa at humiling na pag-isipan ulit ito. Sinabi ni Koji sa kanya na hindi siya kaibigan ni Epstein kaya hindi niya siya maaaring pakasalan at patuloy. Sa itaas nito, gusto niya ng mga babaeng may katawan. Ang demon na si Alice ay mababang tinig na nagsasabi sa kanya na maaari siyang magpakasal sa kanya kapag siya ay lumaki na at binago niya ang paksa bago pa ito maging mas awkward. Tinanong niya siya kung bakit niya gustong makuha ang alamat na sagradong espada. Sumagot siya na ang kanyang ama ay labis na may sakit, kaya't ayaw niyang makuha ng bayani ang sagradong espada na makakapagpatay sa kanya. Tinanong ni Koji kung sino ang kanyang ama na nasa listahan ng mga bayani at nervyosong sinabi ni Alice sa kanya na ang kanyang ama ay ang mismong Demon King. Nagulat si Koji nang marinig yun at sinabi ng demon na siya ay nakahiga sa kama sa nakaraang taon. Si Koji, sinasabi na nakilala na niya ang kanyang ama ng ilang beses at tinatanong niya kung yun ang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang kahilingan na patayin ito. Sumagot si Koji na kahit hindi niya personal na kilala ang Demon Lord, hindi niya pa rin tatanggapin ang kahilingan dahil tila wala itong kabuluhan para sa kanya. Sinabi niya na ang mga halimaw ay nalikha dahil sa mana na inilalabas ng mga pangil ng demonyo, kaya't natatakot ang mga tao sa kanilang pag-iral. Sumasang-ayon si Alice dito, ngunit sinasabi niyang nais niyang mamuhay ng mapayapa ang mga demonyo at tao at yun ang dahilan kung bakit nais niyang pakasalan siya. Sinabi ni Koji sa kanya na ang tanging pagkakaiba ng mga tao at demonyo ay ang kanilang mga pangil na naglalabas ng mana. Maraming tao ang nakakaalam sa katotohanan ito at alam din nila na hindi ito kasalanan ng mga demonyo na sila'y ipinanganak na may mga sungay, ngunit hindi nito pinapababa ang kanilang pagkapuot sa mga demonyo dahil sila pa rin ay banta sa buong sangkatauhan. Tinanong siya ng mababang uri kung yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang pumatay ng mga demonyo at sumagot si Koji na sa tingin niya, hindi ito sulit. Sa loob ng yungib, patuloy na nagagalit ang grupo ng mga bayani sa paraan ng pagtrato ni Koji sa kanila. Sinabi ni Kana na dapat nilang baliwalain siya at bumalik sa kabisera muna, ngunit naalala ni Rex na sinabi ni Koji na hindi niya alam kung paano gumagana ang mundo. Iniisip niyang may mahalagang kahulugan ito at nagpasya siyang maging sapat na malakas upang harapin si Koji at makuha ang lahat ng sagot na kailangan niya. Samantala, patuloy pa ring sumusunod si Alice kay Koji dahil may pabor siyang hihingin sa kanya bukod sa alok ng kasal. Gusto niyang bilhan siya ng gamot na tinatawag na Spirit's Blessing Potion para sa kanyang ama at nagdala siya ng 500 pilak na barya upang bayaran ito. Sinira ni Koji ang kanyang pag-asa sa pagsasabing ang gamot ay nagkakahalaga ng 10 ginto at inutusan siyang umalis, ngunit hindi siya umabot dito para sumuko. Humiling siya kay Koji na pautangin siya ng pera upang mabili ang gamot na makakapagligtas sa kanyang ama, dahil kung mamatay ito, magiging target ng mga tao ang buong lahi ng mga demonyo. Sinabi ni Koji sa kanya na kahit gumaling ang Demon King mula sa gamot, patuloy pa ring hahanapin siya ng bayani. Tinanong niya si Alice kung kinamumuhian ba niya ang mga tao at sumagot siya na ang mga tao at demonyo ay hindi gaanong magkaiba kaya ang pagkamuhi sa isa't isa ay hindi nakabubuti. Sa halip, sinusunod niya ang mga salita ng kanyang ama at umaasa na mayroong higit pang mga tao tulad ni Koji na hindi kinamumuhian ang mga demonyo. Sinabi ng mababang uri na kahit kaunti lamang ang mga tao tulad niya, hahanapin niya silang lahat at makakamit ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi ng tuluyan. Humanga si Koji sa kanyang determinasyon, kaya sinabi niyang lumingon siya habang itinatali niya ang mga laso sa paligid ng kanyang mga sungay. Sinabi niyang bibilhan siya ng gamot, ngunit kailangan niyang sumama sa kanya.
Sinabi ni Alice na hindi siya makakasama sa kanya dahil sa mana na inilalabas ng kanyang mga sungay. Ngunit sa mga sandaling yun, napagtanto niyang wala siyang inilalabas na mana. Sinabi ni Koji sa kanya na gumamit siya ng espesyal na tela na sumisipsip ng mana at ginagawang ibang bagay. Sabik na tinanong siya ng dalaga kung paano niya ito ginawa, at sumagot siya na sinira lang niya ang isang spawn block, ang kristal na bagay na naglalabas ng mga halimaw at kumuha ng materyales mula rito. Namangha ang dalaga nang makita ang isang item na kayang itago ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit sinabi ni Koji sa kanya na kailangan nilang magpatuloy. Masigasig siyang sumunod sa kanya patungo sa lungsod, at si Alice ay nahumaling sa buhay gabi ng lungsod. Isang nagtitinda ng prutas ang nakakita sa kanya at inisip siyang kaakit-akit. At binigyan siya ng mansanas ng libre, na tinanggap niya dahil walang nagturo sa kanya na huwag tumanggap ng anuman mula sa mga kalalakihang nasa gitnang edad na may nakakabahalang balbas. Habang naglalakad sila, narinig ni Alice ang presyo ng iba't ibang pagkain at humingi siya kay Koji ng paliwanag kung paano gumagana ang salapi ng tao. Sinabi niya sa kanya na ang 10,000 tanso na barya ay katumbas ng isang pilak na barya at ang 10,000 pilak na barya ay katumbas ng isang ginto na barya. Maganda ang takbo ng ekonomiya, kaya't ang wastong hapunan ay hindi nagkakahalaga ng higit sa 1,000 tanso na barya at ang isang ginto na barya ay makakabili ng maliit na bahay. Sinabi ni Koji na ang bahay tulad ng sa Maharlika ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 ginto na barya, at iyon. Ginagawa ni Alice na mapagtanto kung gaano kamahal ang gamot na binili niya. Sinabi ni Koji na mag-relax siya dahil ibabalik niya ang pera mula sa kanyang tatay, at sisingilin siya ng 5 gintong barya bilang dagdag para sa paghatid sa kanyang anak na babae pauwi. Talagang masaya si Alice nang marinig na si Koji ang maghahatid sa kanya pauwi, at nananatili siyang masigla sa buong gabi dahil sa masarap na pagkain at komportableng silid ng hotel. Humiling si Koji na maghintay sandali habang bumibili siya ng potion at nagdala ng kaibigan para sumama sa paglalakbay patungo sa kastilyo ng Demon King. Ayaw ni Alice nang may kasamang ikatlong tao, ngunit sinabi ni Koji na maaaring may mga adventurer na umatake muli sa kanya, kaya nais niyang magdala ng bodyguard sakaling abala siya sa ibang bagay. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Koji sa silid, ngunit nang buksan ni Alice ang pinto, nakita niya ang isang nakakatakot na bodybuilder na nakatayo roon. Siya ay natataranta at nawala ng malay, at hindi maintindihan ni Koji kung bakit siya natatakot sa ganitong uri ng katawan. Nang magising si Alice, ipinakilala siya ni Koji kay Taka, ang pinakamagaling na monghe na kilala niya. Sinabi ni Taka na siya ay isang level 124 na monghe, kaya't sapat ang lakas niya upang protektahan si Alice mula sa anumang panganib. Si Alice ay nananatiling maingat sa paligid niya, kaya't sinabi ni Koji na alam ni Taka ang kanyang sitwasyon ngunit pumayag pa rin siyang tulungan siya. Dagdag pa ni Taka na minsan, siya ay katulad ng ibang mga walang kaalaman. Mga tao na may galit sa mga demonyo, ngunit isang araw siya ay nasugatan sa gubat at isang demonyo ang nagligtas sa kanyang buhay. Dahil dito, nagbago ang kanyang opinyon. Sinabi niyang pagkatapos ng insidenteng yun, siya ay nagretiro mula sa pakikipagsapalaran at nagbukas ng isang gym at bar. Sinasabi ni Koji na isa siyang customer doon at nagkasundo sila, ngunit biglang sinuntok siya ni Taka dahil hindi siya nagpakita sa loob ng mahabang panahon. Habang siya ay gumagapang sa lupa, sinabi ni Taka kay Alice na dapat silang pumunta sa isang hot spring upang magpahinga. Bago makapagsalita si Alice, tumayo si Koji at pinigilan siyang maliitin si Taka, na talagang isang babae. Sinabi ni Alice na kung siya ay isang babae, ang kanyang mga anak ay magugutom. Sinabi ni Koji na si Taka ay sobrang mahilig sa gym na nasunog niya ang lahat ng taba sa kanyang dibdib at naging kalamnan nito. Na-offend si Taka kaya't maingat niyang sinipa ang leeg ni Koji, ngunit sapat na yun para siya ay dumyugo. Sa kabila nito, umalis ang dalawang babae at namangha si Alice sa lakas ni Taka. Nagtanong siya kung paano niya nasaktan si Koji na nasa level 999, at ipinaliwanag ni Taka na ang isang monghe ay may 3 beses na lakas ng isang taga-baryo sa parehong level. Bukod pa rito, ang mga monghe ay espesyalista sa malapitang labanan at bawat 100 antas, nakakakuha sila ng espesyal na kasanayan na nagpapalakas sa kanilang pagiging mapanganib. Gayunpaman, alam ni Taka na sa isang patas na laban, si Koji ang magwawagi, at hindi lang ito dahil sa kanyang mataas na antas.
Sinabi niya kay Alice na iba ang pagkakabuo ni Koji at tiyak na natalo nito ang maraming halimaw na mas malakas pa sa kanya upang maabot ang antas 999. Sumagot si Alice na hindi pa siya nakakakita ng halimaw na lampas sa antas 500, kaya talagang mahirap para kay Koji na umangat ng higit pa sa puntong yun. Patuloy siyang nag-iisip tungkol dito at napagtanto ni Taka na nag-aalala siya na may ibang tao pang makakaabot sa antas 999. At sinubukan niyang patayin ang kanyang ama. Kumpirmado ito ni Alice at sinabi ni Taka na huwag siyang mag-alala dahil walang ibang makakaabot sa antas na yun kundi si Koji. Sinabi niya na si Koji ay isang baliw na tao na kulang sa isang mahalagang bagay para sa bawat tao, at siya rin ang pinakabobo na nakita niya. Nagtataka si Alice tungkol sa mahalagang bagay na nawawala kay Koji at sumagot si Taka na malalaman niya yun sa kanilang paglalakbay. Iniisip ni Alice na mas mabuti yun at nagpapasalamat siya kay Taka sa pagsagot sa kanyang mga tanong nang biglang may sumabog at yumanig ang lupa, at isang level 54 na baboy halimaw na tinatawag na Bloody Buffer ang lumitaw sa harapan nila. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang umulan ng mga baboy mula sa langit at isa ang bumangga diretso kay Koji. Nang silid habang siya ay nagpapahinga. Tumingin siya sa langit at nakita ang mga demonyo na nakasakay sa mga higanteng uwak na nagbubuhos ng mga halimaw ng baboy sa lungsod. Ipinahayag ng pinuno ng mga demonyo na nagsimula na ang digmaan laban sa sangkatauhan, at sila ay magiging alipin ng lahi ng mga demonyo. Nagsimula nang umatake ang mga halimaw ng baboy sa mga tao at si Alice ay nagpanik dahil alam niyang hindi pinahintulutan ng kanyang ama ang pag-ataking ito na magpapalala sa hidwaan sa pagitan ng dalawang lahi. Samantala, kinuha ni Koji ang baboy sa kanyang silid at itinapon ito upang tamaan ang isang higanteng ibon. Agad siyang tumakbo patungo sa lugar upang kolektahin ang perang iniwan ng mga halimaw ng mamatay, ngunit may iba pang naroroon. Ang paraan, itinapon niya ang mga ito sa mga ibon upang patayin ang dalawang halimaw sa isang atake at ang lider ng demonyo ay nagulat dahil hindi pa siya nakakakita ng sinumang nagpapalipad ng mga halimaw. Habang abala si Koji sa pagkuha ng mga barya na nahulog mula sa mga natalong halimaw, napagtanto ni Taka na tanging siya lamang ang makakagawa ng ganito. Nagsimula siyang maghanap sa kanya ngunit sa halip ay nakatagpo siya sa grupo ng mga bayani na nakikipaglaban sa mga halimaw sa plaza ng bayan. Sinabi ni Alice kay Taka na pinrotektahan siya ni Koji mula sa mga taong ito, kaya nagpasya siyang maging maingat din. Samantala, pinangunahan ni Rex, ang bayani, ang mga tao ng bayan. Sinasabi na kailangan nilang hulihin ang mga halimaw bago sila bumagsak upang iligtas ang lahat. Siya ang nangunguna sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kidlat upang matamaan ang isang halimaw habang binibigkas ang pangalan ng kanyang espesyal na atake. Si Parna ay bumubulong sa kanya na itigil ang pagiging parang 7 taong gulang, habang ang prinsesa ay humihiling sa mga adventurer ng bayan na makipagtulungan sa kanila at talunin ang mga halimaw. Lahat ay sabik na makipaglaban at naglunsad si Rex ng isa pang atake ng kulog, ngunit bigla namang tinamaan ng lumilipad na baboy damo ang uwak na kanyang tina-target at napatay ito agad. Lahat ay nagulat sa nakita nila at noon, dumating si Koji, sinasabing itigil na ang labis na pag-uugali. Galit na ang grupo ng mga bayani sa kanya at tinanong ni Rex kung bakit siya muling nakikialam. Sinasabi ni Koji nang walang pakialam na ang pagbibigay ng lahat ay isang magandang plano ngunit hindi kapag sila ay nasa loob ng lungsod. Sinasabi niya na kung magagawa nilang patayin ang lahat ng mga halimaw sa isang pagkakataon, magiging mabuti ito ngunit malamang na hindi mangyayari at ang mga halimaw ay lalapit sa lungsod pagkatapos ng unang alon ng pag-atake. Bukod dito, ang mga pisikal na armas ng mga adventurer ay sa huli ay susunod sa grabidad at tatama sa bayan at maaaring may inosenteng tao na maging biktima nito. Sinabi niya kay Kana na ang kanilang plano ay nakakakuha ng 3 marka mula sa 10 bago niya siya sapukin sa ulo at siya ay nagalit dahil walang sino man ang dapat sumampal sa isang prinsesa. Sa sandaling yon, dumating din sina Alice at Taka. Samantala, tinanong ng mage na si Parna si Koji kung bakit niya itinatapon ang mga baboy sa hangin. At kung wala siyang anumang spells. Sinabi niya sa kanya na hindi ito kanyang pakialam bago tanungin si Alice kung kilala niya ang lalaking namumuno sa mga demonyo. Sabi niya na tiyak na siya si Meno at ang kanyang pamilya ay naglingkod sa hari ng mga demonyo sa loob ng maraming siglo. Sa puntong yun, ininterrupt sila ni Kana at sinabi na kailangan nilang ipakita sa hukbo ng mga demonyo ang kanilang lakas at takutin sila.
Muli siyang sinabi ni Koji na kailangan niyang bumalik sa paaralan dahil wala siyang alam tungkol sa estratehiyang militar. Sinabi niya na malamang ay nagsasagawa ng pag-atake ang mga demonyo sa maraming lungsod ng sabay-sabay upang makita kung aling lugar ang pinakamadaling salakayin. Kaya't kailangan nilang itago ang kanilang mga trump card para sa aktwal na laban. Idinagdag niya na ang labanan ay hindi lamang ang opsyon at dapat nilang subukang pag-usapan ang mga bagay bago magpalitan ng suntok dahil makapagbibigay ito sa kanila ng mahalagang impormasyon upang maunawaan ang buong sitwasyon. Sinabi ni Koji na makikipag-usap siya sa commander ng demonyo at humingi ng tulong kay Taka. Sa puntong yun, tumalon siya ng parang rocket at sinundan siya ni Taka. Pagkatapos, siya ay nag-overshoot at ginamit ang kanyang mga binti upang bigyan siya ng tulong na kailangan niya upang maabot ang commander ng demonyo, na nagsimulang magtaka kung lahat ba sa lungsod na ito ay lumilipad dahil una ay mga baboy at ngayon naman ay mga tao. Bigla, si Koji ay bumagsak sa likod niya at sinabi na nais lamang niyang makipag-chat bago maging seryoso ang mga bagay. Ang demonyong commander na si Meno ay nagtatanong kay Koji kung sino siya at paano siya nakarating dito. Sinabi ni Koji na isa lamang siyang taga-baryo at isang gorilla ang nagdala sa kanya dito. Iniisip ni Meno na nagsisinungaling siya at agad na lumikha ng mga sumasabog na bola ng apoy malapit sa kanya, ngunit tinanggap ni Koji ang mga ito ng may tapang. Wala siyang kahit isang sugat sa kanyang matipuno na katawan at tinanong siya ni Meno kung siya ba ang bayani. Sinabi ni Koji sa kanya na magpakakalma dahil isa lamang siyang taga-baryo na umabot sa antas 999. Hindi makapaniwala si Meno na may tao na makakaabot sa ganitong kataas na antas, lalo na ang isang taga-baryo. Nagpasya siyang agad na pabagsakin si Koji dahil delikado ito, ngunit sinabi ni Koji sa kanya na mag-relax dahil hindi siya nandito para patayin ang demonyong Panginoon. Ipinaliwanag niya na kaibigan siya ng demonyong Panginoon at ng kanyang anak na si Alice. Naabala si Meno sa sinabi nito, ngunit nagkunwari siyang hindi ito nakakaapekto sa kanya. Sinabi ni Koji na kasama niya si Alice at sa kasalukuyan ay nasa mismong lungsod sila na inaatake. Dahil dito, napilitan si Meno na magtanong kay Koji kung sinasabi ba niyang kasama niya ang mga demonyo. Tumanggi si Koji, sinabing hindi siya nagtatrabaho kasama ang mga demonyo, ngunit hindi rin siya kanilang kaaway. Tinanong siya ni Meno kung bakit siya narito at sumagot si Koji na gusto lang niyang magtanong ng ilang katanungan. Ang unang tanong ay kung talagang inutos ng demonyong hari ang pagsalakay na ito. Tinanggihan yon ni Meno, tanong na tinawag itong bobo. Ngunit sinabi ni Koji na ayon kay Alice, ang hari ng mga demonyo ay seryosong may sakit sa nakaraang taon. Sumigaw si Meno na kasinungalingan yon dahil ang hari ng mga demonyo ay malusog noong huli siyang nakita ito. Nagbago ang sitwasyon para kay Koji at tinanong niya si Meno kung direktang ibinigay sa kanya ng Panginoon ng mga demonyo ang utos dahil sa kasong yon, mapipilitan siyang kumilos. Nakatakdang sabihin ni Meno na nakakuha siya ng direktang utos mula sa hari ng mga demonyo nang bigla niyang naisip na hindi siya nakapagsalita at sa halip, ang kanyang tagapayo ang nagbigay ng utos sa kanyang pangalan. Sinabi ito ni Meno kay Koji, ngunit idinagdag din na ang hari ng mga demonyo ay nasa silid at mukhang malusog. Sinabi ni Koji na may posibilidad na ang hari ng mga demonyo ay pinapagana at nag-aalala si Meno. Inutusan niya ang kanyang mga uwak na bumalik upang masuri ang hari ng mga demonyo, ngunit sinabi ni Koji na maghintay muna. Tumalon siya sa isang malapit na uwak at inikat ito bago ginamit ito upang tumalon patungo sa isa pang uwak. Pinatay ito sa pamamagitan ng isang pagsabog, tumalon siya mula sa isang uwak patungo sa susunod. Mabilis na pinapatay ang mga ito dahil nais niyang kumita ng kaunting pera habang nandyan siya. Habang humaharap si Koji sa mga uwak, naguguluhan ang grupo ng bayani dahil hindi pa sila nakakakita ng ganitong estratehiya dati. Nagsimula si Tina, ang klerigo, tulong sa mga nasugatang tao sa paligid at ang lahat ay nagmamadaling sumama sa kanya. Samantala, tanging ang uwak ni Meno na lang ang natira sa langit at tinanong niya si Koji kung bakit siya pinipigilan itong bumalik at tingnan ang Demon King. Pinapaalala ni Koji na kung talagang minamanipula ang Demon King, maaaring makita siya ng mga tao sa likod nito bilang banta. Sabi ni Koji na dapat niyang isipin na parang naubos na ang buong squad niya at saka sila makakapag-sneak in mamaya. Sa puntong yun, dinurog niya ang huling natitirang uwak at sabay silang bumagsak ni Meno patungo sa gubat. Sinumpa siya ng Demon Commander,
pero sinabi ni Koji na hindi sapat ang pinsala mula sa pagbagsak para patayin sila dahil sila ay babagsak sa isang gubat. Pagkalipas ng ilang sandali, sinuri ni Koji si Meno, na bahagyang nasugatan lamang. Nagpasya siyang hiramin ang kanyang balabal upang hawakan ang tambak ng mga barya sa likod niya habang nagpapakilala. Tinanong siya ni Meno kung hindi ba siya papatay sa kanya at sumagot si Koji na ito ay isang hanggal na tanong dahil wala siyang dahilan upang patayin ang sinumang nagmamalasakit sa hari ng mga demonyo at kay Alice. Nabigla si Meno nang marinig ito at tinanong kung bakit ayaw ng isang tao na pumatay ng demonyo. Napagod na si Koji sa pagsasabi sa mga tao na kung aalisin mo ang mana na nagbubuo ng mga halimaw mula sa usapan, ang mga tao at demonyo ay basically pareho lamang. Sinabi niya na ang problema ay ang mga halimaw na umaatake sa mga tao, na nagiging dahilan para ang mga tao ay umatake sa mga demonyo at patuloy ang siklo ng puot. Sa ganitong paraan, natapos ni Koji ang pagkuha ng lahat ng barya at sinabi kay Meno na balak niyang talunin ang natitirang bahagi ng kanyang puwersa ngayon at bukas ng umaga. Dadalhin niya si Alice dito upang makabalik sila sa kastilyo ng Panginoon ng mga demonyo. Sinabi ni Meno sa kanya na kung sasama siya, parehong makikita siya bilang kaaway ng mga tao at demonyo, ngunit wala nang pakialam si Koji doon. Sabi niya na nangako siya kay Alice at nais niyang makita ang kalagayan ng hari ng mga demonyo para sa kanyang sarili. Umalis siya sa ganitong paraan at nagsimula si Meno na ngumiti habang iniisip na ang hari ng mga demonyo at si Alice ay may isang kaibigang tao. Kinabukasan ng umaga, pinasalamatan ni Alice si Koji sa agahan dahil nakipag-usap siya kay Meno sa halip na saktan nito. Sinabi ni Koji na si Meno ay isang medyo makatuwirang tao, kaya hindi sila nag-away at tinanong kung nasaan si Taka. Sumagot si Alice na pumunta siyang bumili ng mga bagay para sa kanilang paglalakbay at sinabi ni Koji na kailangan nilang maghanda para sa transportasyon sa kasong yun. Naalala ni Alice na sinabi ni Koji na maaabot nila ang kastilyo ng hari ng mga demonyo sa loob ng 6 na araw kung magmamadali sila at sinabi niya na ang 6 na araw ay ang pinakamainam na senaryo, ngunit magkakaroon sila ng kaunting pagkaantala dahil hindi sila makakasakay sa mga kabayo dahil natatakot ang mga ito sa mga demonyo. Mayroon siyang ibang paraan upang mabilis na makarating sa teritoryo ng mga demonyo. Ngunit hindi siya sigurado tungkol dito dahil ito ay may kinalaman sa pakikitungo sa mga centaur, na labis na mapagmataas at may pagkiling. Tinanong nila si Koji kung ano ang gusto niya sa kanila dahil ayaw nilang natatakot ng maruming tao. Natatakot si Alice sa kanila at nagtago sa likod ni Koji, na nagsabi na ang mga centaur ay karaniwang hindi nakikipagtulungan, ngunit sa sandaling sila ay pinapalo ng mga ngalakal na may nakakatakot na balbas, sila ay sumisigaw sa ligaya at nagsisimulang tumakbo. Parehong traumatized sina Koji at Alice nang makita ang mga masokista na halimaw na pinapagalaw ng mga panghampas at nang bumalik si Taka, nagtataka siya kung ano ang mali sa kanila. Sa anumang kaso, nagtungo sila sa gubat kung saan naghihintay si Meno. Agad siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod at humihingi ng tawad kay Alice sa pag-atake sa bayan kung saan siya nananatili. Sinabi ni Alice na ayos lang yun at pagkatapos ay nagpasalamat si Meno kay Koji sa pagprotekta sa prinsesa ng demonyo. Sa mga sandaling yun, dumating si Taka upang ipakilala ang kanyang sarili, ngunit nagulat si Meno at handang makipag-away, ngunit sinabi ni Alice na mabuting kaibigan din si Taka. Sa mga sandaling yun, lumabas ang grupo ng mga bayani mula sa mga bushes dahil naghihintay sila buong oras upang mahuli si Koji na nahuhuli. Sigurado na sila ngayon na nagsisinungaling si Koji sa kanila mula simula at talagang nagtatrabaho siya para sa mga demonyo. Pinalibutan nila si Koji at sinabi siyang sumuko, ngunit binigyan niya ang prinsesa ng 0 puntos para sa kanyang estratehiya. Agad siyang tumakbo patungo siya at sinasaktan siya sa ulo, sinasabing walang silbi ang paligid ng mga tao na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, agad na inatake siya ng bayani, sinasabing hindi sila makikinig sa mga aral ng isang traidor. Patuloy na iniiwasan ni Koji ang kanyang atake habang idinidiin ni Rex na tungkulin niya bilang bayani na labanan ang kasamaan. Kalmado niyang hawak ang kanyang espada gamit ang kanyang mga kamay at sinabi ni Parnes na kahit ano pa man ang sabihin ni Koji, hindi nila maaring palampasin ang taong nasa likod ng pag-atake kahapon. Sumasang-ayon si Koji sa kanya at sinabi kay Meno na humingi ng tawad dahil naniniwala siyang mas marami pang naranasan ang mga demonyo kaysa sa pag-atake kagabi.
Hindi man lang gustong tanggapin ni Rex ang tawad dahil naniniwala siyang ang mga demonyo. At lahat ng nakikipagtulungan sa kanila ay masama, ngunit tinanong siya ni Koji kung sino ang nagpasya na ganoon. Hiniling niyang tingnan si Alice at sabihin kung mukhang masama siya mula sa anumang anggulo. Pinapaalala ni Koji kay Rex na pinabayaan niyang makaalis ang babae kagabi dahil akala niya ay wala itong masamang intensyon. Sinabi ni Koji na kung talagang masama ang mga demonyo, magiging mas nakakatakot ang anak ng Demon King, at ang pahayag na yun ay nag-iwan sa lahat ng gulat. Hindi pa rin handa si Rex na umatras kaya't sinabi ni Koji na nauunawaan niya ang kanyang punto na hindi tuwirang nasasaktan ng mga demonyo ang mga tao, kaya't hindi niya siya pipigilan sa paghabol sa Demon King. Gayunpaman, hindi niya tatanggapin na masama ang mga demonyo at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagpaplanong hayaang saktan ng sinuman ang kanyang mga kaibigan. Shinira ni Koji ang espada ni Rex at napilitan ng bayani na umatras. Tinanong ng paring si Tina si Koji kung ang lalaking umatake sa kanila kagabi ay hindi rin masama, at pinapapagsorry niya si Meno habang sinasabi na kailangan niya ng oras para ipaliwanag ang mga bagay. Sinabi niya sa grupo ng bayani na may kakaiba sa buong sitwasyon at humiling na payagan siyang imbestigahan ito bago nila arestuhin si Meno at parusahan siya. Tinanong siya ni Kana kung ano ang ibig niyang sabihin sa kakaiba, at sinabi ni Koji na ang hari ng mga demonyo ay nagnanais ng kapayapaan sa mga tao at hindi pa siya nag-utos ng pag-atake sa mga lungsod ng tao noon. Bukod dito, sinabi ni Alice na siya ay may sakit sa kasalukuyan kaya't hindi makatwira na magpasimula ng digmaan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Rex na ang Demon King ay nagnanais ng kapayapaan sa mga tao. Sinabi ni Koji na siya ay personal na nakilala ang Demon King at lahat ay nagulat nang marinig ito. Tinanong ni Koji kung kailanman ay umatake ang Demon King sa isang lungsod at hindi maaalala ni na Rex at Kana ang anumang ganitong pangyayari. Sinabi ni Koji na ang mana ng Demon King ay maaaring lumikha ng malalakas na halimaw ngunit hindi ibig sabihin ito na palagi siyang nag-uutos sa mga ito. Hiniling niya sa lahat na buksan ang kanilang mga mata at tingnan ang lampas sa kanilang mga pagkiling, at nagsimula ring isaalang-alang ito ni na Rex at iba pa. Ngunit biglang inatake ni partner si Koji, sinasabing hindi nila siya mapagkakatiwalaan. Sinabi niya na siya ay nahugasan ng isip ng mga demonyo at hindi sila makakapagtiwala. Anumang sabihin niya, hindi kayang tutulan ni Koji ang lohikang yon kaya't komandat siya kay Taka at inalis nila ang kanilang mga bisita at tumakbo. Sinubukan ni Rex na habulin sila ngunit nadapa si Tina at kailangan niyang manatili para alagaan siya. Samantala, nagreklamo si Koji kay Alice na hindi madali ang buong pakikipag-ugnayan sa negosyo ngunit pinaalala niya na sa pagkakataong ito, nakikinig ang bayani at ang kanyang mga kaibigan sa kanila. Di nagtagal, umabot ang grupo ni Koji sa kanilang pagkabigla. Ito ay ang mga masakistek na sentor mula kanina. Sinabi ni Meno na ninakaw niya sila mula sa isang mangangalakal nang hindi siya pinatay at pumayag ang mga sentor na dalhin siya kahit saan niya gusto. Habang nawawala ng sigla sina Koji at Alice para sa paglalakbay, hindi na mas magiging masaya pa si Taka dahil nagagawa niyang utusan ang ilang matatangkad na kabalyero. Samantalang, nagtataka sina Rex at ang kanyang grupo kung saan napunta si Koji at sinabi ni Kana na magkikita ulit sila dahil pareho silang patungo sa parehong direksyon. Sa kabilang banda, nagsisimula ng magduda si Rex dahil sa sinabi ni Koji. Ngunit walang alinlangan si Parna dahil ang pag-ibig ng kanyang buhay ay pinatay ng mga demonyo. Nang sumunod na gabi, nagcamping sina Koji at ang kanyang mga kaibigan habang pinaplano ang kanilang paglalakbay. Iminungkahi ni Taka na sa halip na dumaan sa kalapit na lungsod ng Salmeria, dapat nilang kunin ang mas mahabang ruta upang hindi makagambala sa mga tao sa mana ng demonyo. Sa puntong yun, ipinakita ni Alice kay Meno ang mga laso na nagtatakip sa kanyang mana at humingi ng tawad si Koji dahil isa lamang ang kanyang set. Mas lalo siyang hinangaan ni Meno ngayon, ngunit bigla namang naisip ni Koji ang isang bagay. Tinanong niya si Meno kung inatake din nila ang lungsod ng Salmeria at siya ay pumayag, sinabing ang kanilang plano ay magpadala ng mensahe sa lahat ng tao tungkol sa lakas ng hukbo ng demonyo. Sinabi niya na malapit nang magsimula ang pangunahing pagsalakay kaya't nagpasya sina Koji at Taka na pumunta sa Salmeria at tiyaking sila ay ligtas. Di nagtagal, narating nila ang Salmeria at sinabi ni Koji sa gwardya na nandito siya upang magbenta ng mga pangungol ng asul na demonyo. Nagduda ang gwardya dahil naramdaman niya ang mana, ngunit pagkatapos ay si Alice.
Lumalabas na may asul na pang-ukit ng demonyo na naglalabas din ng mana, na sapat na kapanipaniwala para sa gwardya. Tinanong niya si Koji kung ang pulang buhok ay kanyang kapatid at siya ay tumugon, sinabing narito sila para maglibang pagkatapos ng kanilang biyahe sa negosyo. Masaya ang gwardya nang marinig yun at sinabi sa kanila na mag-enjoy sa parada na gaganapin sa lalong madaling panahon. Nagtataka si Koji tungkol sa parada at sinabi ng gwardya na ang hukbo ng mga demonyo ay umaatake sa kanila kamakailan. Ngunit natalo nila ito at bukas ay magpapadala sila ng mga tropa upang salakayin ang hari ng mga demonyo kasama ang isang malaking parada. Nag-aalala si Koji at hindi niya ma-enjoy ang parada. Alam niyang kung umabot ang mga advanced troops sa kastilyo ng hari ng mga demonyo, ang malapit na. Ang mga halimaw ay papatay sa kanila at pagkatapos ay wawasakin ang lungsod, na magiging isang pangarap na hindi maabot ang pagkakasama. Gayunpaman, may plano siya upang malampasan ang sitwasyon. Sinasabi niyang maabot nila ang kastilyo bago ang mga tropa at pagkatapos ay makukumbinsi niya ang hari ng mga demonyo na itigil ang hukbo ng mga demonyo upang makatakbo sila patungo sa kaligtasan. Sa ganitong paraan, hindi sila makikipaglaban at lahat ay magtatapos ng mapayapa. Tinanong ni Taka kung ano ang gagawin niya kung talagang nais ng hari ng mga demonyo ang digmaan at sumagot si Koji na makikipaglaban siya sa kasong yun. Ngunit gagawin niya ito bilang isang ikatlong panig na nagnanais ng pagkakasama sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sinabi ni Alice na tiyak na sasali siya sa kanyang hukbo at tinanong siya ni Koji kung ayaw ba niyang manatili sa kanya. Sa bahagi ng ama, sumagot si Alice na nais niya ang pagkakaroon ng pagkakasunduan sa pagitan ng kanilang mga tao higit sa lahat. Kaya kung ang kanyang ama ay naging kaaway ng sangkatauhan, handa siyang labanan siya. Sinasabi ni Taka na malinaw na lalaban siya sa tabi ni Koji at nangangako rin si Meno na tutulong kay Alice. Nang sumunod na gabi, dinala ni Koji si Alice para kumain ng sorbetes bago ang hapunan, ngunit pagpasok nila sa isang restoran, nakita nila ang grupo ng bayani roon. Kinuha ni Koji si Alice at tumakbo palayo bago sila mahuli at nagpasya si Rex na habulin sila. Samantala, huminto sina Koji at Alice sa isang kanto at napansin ang ilang lalaki na nakapaligid sa isang level 24 na palaka na halimaw. Nag-aalala si Alice para sa mga tao, pero sinabi ni Koji sa kanya na ito ay isang demo laban upang pataasin ang morale ng mga tropa na pupunta sa kastilyo ng demonyo bukas. Gayunpaman, bago nila mapatay ang palaka, may isang halimaw na nahulog mula sa langit at dinurog ito. Sinabi ni Alice na nakita na niya ang halimaw na higit sa level 200 noon at nagpanik din si Koji habang nagsisimulang umatake ang halimaw sa mga tao. Lahat ay nagpanik at nagsimulang tumakbo palayo dahil hindi sila handa para dito, ngunit pagkatapos ay may mas maraming halimaw na nahulog mula sa langit at napagtanto ni Koji na kailangan niyang magtrabaho ng mabuti muli. Habang lahat ay tumatakbo palayo mula sa halimaw, si Koji ay tumatakbo ng diretso patungo dito. Tinamaan siya ng matinding suntok mula sa halimaw at pagkatapos ay sinuntok ito sa tiyan. Agad na tinalo ito at tumuloy sa susunod na halimaw, habang ang nalilito na si Alice ay sumusunod sa kanya. Kasabay nito, sina Rex at ang kanyang mga kasama ay naghahanap kay Koji, ngunit hindi nila siya matagpuan kahit saan. Iminungkahi ni Tina na kausapin nila ang mga tao ng bayan tungkol sa taga-suporta ng demonyo upang mabilis nilang mahanap siya. Ngunit hindi ito akala ni Rex na magandang ideya. Naniniwala siyang si Koji ay isang halimaw at kung cornery nila siya, maaaring maging ligaw ito at umatake sa sinumang humadlang sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Kana ang kabaligtaran. Nararamdaman niyang hindi ganun si Koji na magalit kapag siya ay nahaharap sa suliranin, dahil kung siya ay ganun, matagal na niyang natapos ang mga ito. Bukod dito, hindi niya iniisip na masama ang lalaki dahil tumutulong siya sa mga demonyo, ngunit sinasabi ni Parna na tigilan na ang kalokohan. Tinanong niya ang prinsesa kung paano magiging hindi masama ang lalaking nakikipagtulungan sa mga demonyong umaatake sa kanilang mga lungsod at sinabi ni Kana na sinubukan niyang makipag-usap sa kanila. Kahit nang inatake siya, hindi siya lumaban at hindi rin niya pinilit ang kanyang ideolohiya sa kanila. Sumasang-ayon si Rex kay Kana at sinabing kahit ayaw niyang na-humiliated siya ng isang taga-baryo, papayagan niyang makaalis si Koji sa pagkakataong ito. Inakusahan ni Parna kahit ang bayani na sumusuporta sa mga demonyo, ngunit sinabi ni Rex na gusto lang niyang magtanong kay Koji. Kana ay sumang-ayon sa pahayag na yun at si Tina ay sumama na rin.
Nang sandaling yun, narinig nila ang isang malakas na pagsabog sa malayo kasunod ng takot na sigaw ng mga tao. Agad na tumakbo si Kana patungo sa lugar at ginamit ang kanyang banal na hadlang upang protektahan ang isang lalaki na malapit ng matamaan ng suntok ng halimaw. Sinabi niya sa lalaki na hindi tatagal ang hadlang, kaya dapat siyang tumakas, ngunit sinabi ng lalaki na siya ang dapat unang tumakbo. Tumanggi si Kana, sinabing bilang isang miyembro ng royal family, tungkulin niyang protektahan ang kanyang mga tao. Malaki ang sinasabi mula sa isang taong ang hadlang ay nagiging pira-piraso sa isa pang suntok mula sa halimaw at habang siya ay malapit ng tapusin. Dumating si Koji para iligtas ang sitwasyon. Block niya ang suntok ng halimaw at pagkatapos ay tinalo ito, habang sinasabi kay Kana na hindi niya maiiwasan ang gym rat sa likod niya kung hindi siya nagbigay sa kanya ng oras. Tumakbo ang kalbo at muscular na tao kasabay ng pagdating ni Rex at iba pa sa eksena, nag-aalala para sa prinsesa. Sinabi niya sa kanila na ayos lang siya bago hawakan ang kamay ni Koji upang pasalamatan siya. Samantala, napansin ng bayani ang pinsalang dulot sa mga bahay at tinanong kung ano ang nangyari dito. Sumagot si Koji na mga halimaw mula level 213 ang bumagsak mula sa langit at winasak ang lungsod, pero hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa kanila. Tinanong siya ni Rex kung anong kakayahan ang ginamit niya upang talunin ang mga halimaw at sumagot siya na gumamit siya ng pinakapangunahing kasanayan sa lahat, ang charge blow. Hindi makapaniwala si Rex dito, ngunit pinatunayan ni Kana na talagang ginamit ni Koji ang pangunahing kasanayan. Nang sandaling yun, tumakbo si Alice papunta kay Koji at nagtago sa likod niya nang makita ang grupo ng mga bayani. Sa kabutihang palad, hindi interesado si Rex sa kanya ngayon at nais niyang magtanong kay Koji. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para doon dahil may mga halimaw pa sa lungsod at sinabi ni Koji na kailangan nilang asikasuhin muna ang mga ito. Nang sandaling yon, may isang gwardya ng bayan na tumakbo patungo sa kanila at sinabihan silang umalis sa lungsod ng mabilis hanggat maaari, dahil ang mga halimaw na nahulog mula sa langit ay simula pa lamang at ngayon ay isang buong halimaw. Papunta na ang hukbo, tinataya niyang may mga 10,000 halimaw na dumarating sa kanila at lahat ay nagulat nang marinig yon. Sinabi ni Parna na hindi kayang harapin ng mga adventurer sa bayan ang mga halimaw na ito dahil galing sila sa kanluran, kung saan naroon ang kastilyo ng Demon Lord. Sinabi ni Rex na walang saysayang makipaglaban sa isang laban na hindi nila kayang manalo at nagpasya silang tulungan ng paglikas ng mga mamamayan at pagkatapos ay babalik kasama ang hukbo upang bawiin ang lungsod. Sumuporta si Kana sa kanya at inutusan ang gwardya na ipaalam ito sa lahat at pagkatapos ay humiling kay Koji na tumulong din. Pumayag siya, sinabing tatawagin niya ang kanyang mga kaibigan para sumuporta, ngunit habang hinihintay, nais niyang alagaan ang grupo ng bayani. Nang alis, ang prinsesa ng demonyo ay nakakaramdam ng pagtataksil nang marinig ito at ang lahat ay nagulat din. Tinanong ni Rex si Koji kung hindi siya natatakot na patayin nila si Alice dahil sa iniisip pa rin nilang mga demonyo sila, at sumagot si Koji na kung talagang gusto niyang patayin siya, hindi niya ito sasabihin sa kanya. Alam din niya na hindi sasaktan ni Rex ang demonyong Loli dahil nangangahulugan yun na wala siyang makukuhang sagot mula sa kanya sa hinaharap. Si Parna ay hindi pa rin sang-ayon dito, ngunit siya ay napahinto sa pagsasalita ng taos-puso na humiling si Koji sa lahat na alagaan si Alice at pagkatapos ay umalis sa kabaligtaran direksyon. Nagsimula si Parna na mag-isip na parang iniwan na siya. Gayunpaman, alam ni Alice na nagtitiwala si Koji sa grupo ng bayani, kaya't magtitiwala rin siya sa kanila. Sa kabutihang palad, pareho ang nararamdaman ni Kana at niyayakap niya si Alice, sinasabing huwag mag-alala dahil tutuparin nila ang kanilang pangako at poprotektahan siya. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga adventurer na ilikas ang mga sibilyan habang tumatakbo si Koji patungo sa monster board. Kahit sina Alice at ang grupo ng bayani ay sumubok tumulong sa paglikas, ngunit ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagharang sa pangunahing daan at pinapabilis ang mga tao na dumaan sa mga daanan. Nang sandaling yun, dumating sina Taka at Meno at akala nila ay nahuli ni Rex si Alice. Tumakbo siya papunta sa kanila at nagtanong sila kung hindi sila nakarinig mula kay Koji, na nagpasimula kay Rex na magtanong kung sila ang mga lalaking tinutukoy ng taga-baryo. Nakatakbo si Taka na parang gustong durugin ng bayani tulad ng isang biskwit dahil sa maling pag-uugali nito, nang sabihin ni Alice sa lahat na si Taka ay isang babae. Nagulat ang grupo ng bayani nang marinig ito,
na naiintindihan ni Taka, ngunit nadismaya siya nang maging gulat din si Meno. Gayunpaman, nagpa siya siyang ipaalamang tungkol sa gender studies sa makakapal na ulo ng bayani at ng kanyang grupo, ngunit humiling si Kana na tumigil siya dahil sinabi ni Koji na alagaan ang demo niyang babae. Sabi niya na inangkin niyang siya ang unang hahanapin sila, ngunit hindi pa naririnig ni Taka at Meno mula sa kanya. Nagtataka si Alice kung nasaan si Koji ngayon nang may isang gwardya na tumakbo papunta roon, labis na hingal. Sinabi niya na may isang tagabayan na sumusubok na labanan ang lahat ng mga halimaw mag-isa at humihingi ng tulong mula sa bayani. Lahat ay nagulat nang marinig yun at iniisip ni Alice na si Koji ay nakikipaglaban ng mabuti dahil kung bumagsak ang lungsod na ito, lalawak ang agwat sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Nagpasya siyang tulungan siya. Ngunit pagkatapos ay inangat siya ni Taka dahil gusto rin niyang tumulong kay Koji. Sumali si Meno sa grupo at nagsimula siyang tumalon sa mga bubong habang nagpasya rin ang grupo ng bayani na sumali sa laban. Samantala, si Koji ay humaharap sa mga halimaw sa pamamagitan ng siya at nagsisimula na siyang humingang mabigat. Umaasa siya na nahanap na ni Taka si Alice at nailabas siya sa lungsod habang patuloy siyang nakikipaglaban. Hindi alam na ang kanyang mga kaibigan ay kakapasok lang sa pintuan ng lungsod kasama ang hero team na nahihirapang makasabay sa kanila. Iniisip ni Taka na sobra-sobra na ito kahit para kay Koji nang biglang may malakas na pagsabog na pumipigil sa kanya. Iyon ang nagbigay daan kay Rex at sa kanyang mga kasama upang makahabol. Tinanong nila kung bakit nag-iisa si Koji sa pakikipaglaban sa lahat ng mga halimaw at sinabi ni Taka na marahil ay dahil ayaw niyang may mamatay. Hindi nauunawaan yun ni Rex, kaya't sinabi ni Taka na kung bumagsak ang bayan na ito, lalo pang magiging galit ang mga tao sa mga demonyo at hindi kailanman magiging posible ang mapayapang pamumuhay. Si Kana ay nagulat nang marinig na si Koji ay nakikipaglaban para sa kapayapaan mag-isa at sinabi ni Rex na kahit na siya ay nasa level 999, si Koji ay parang nagmamadali patungo sa kanyang kamatayan. Sinabi niya na ito ay kawalang ingat at hindi tapang. Ngunit sinabi ni Taka sa kanya na hindi iniisip ni Koji ang mga ganitong bagay. Iniisip lamang niya kung posible ang isang bagay at kung makikita niya ito hanggang sa dulo. Pagkatapos, ibinunyag ni Taka ang mahalagang bagay na mayroon lahat ngunit wala si Koji, at ang bagay na iyon ay takot sa kamatayan. Sinabi ni Rex na handa rin siyang isakripisyo ang kanyang buhay kung kinakailangan ngunit sinabi ni Taka na may pagkakaiba. Samantala, si Koji ay abala sa pagpuwersa ng mga halimaw upang maging barya. Isang higanteng Cyclops ang tumapak sa kanya ngunit si Koji ay nagtatapon sa kanya patungo sa mga halimaw na malapit, tinalo ang lahat ng ito. Pagkatapos, iniiwasan niya ang isang kidlat na pinapaputok sa kanya ng isang ibon na halimaw at itinatapon ng Cyclops dito upang patayin ito. Ang sugat na nakuha niya mula sa naunang atake ay gumaling ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ni Wolverine na magpagaling at si Koji ay ngumiti lamang. Si Rex ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig at nakikita at nagtataka siya kung paano naging ganito si Koji. Sinabi ni Taka sa kanya na ang kwento ng pinagmulan ni Koji ay hindi gaanong naiiba sa kanyang sarili. Ibinunyag niya na katulad ni Rex, ang mga magulang ni Koji ay nang pinatay din ng mga halimaw habang naglalakbay. Gayunpaman, hindi iyon ang simula ng pangangaso ni Koji sa mga halimaw. Lumabas na interesado na siya sa negosyo ng pangangaso ng mga halimaw bago ang pangyayaring nagbago sa kanyang buhay. Palagi siyang nagtataka kung bakit may ibinabagsak na pera ang mga halimaw kapag sila ay pinatay. Walang makasagot sa kanyang tanong, pero kahit papaano, kumikita siya mula sa kanila. Gayunpaman, nang hindi siya lumakas kahit pagkatapos mag-level up, tinanggap niya ang kanyang kapalaran na ang mga taga-bukirin tulad niya ay hindi kailanman magiging malakas. Isang araw, habang naglalakbay sa isang gubat, napatay ang kanyang ama ng isang demonyo sa harap ng kanyang mga mata. Kinamumuhian ni Koji ang halimaw at kinamumuhian ang mga demonyo para sa paglikha nito, ngunit higit sa lahat, kinamumuhian niya ang kanyang sarili. Dahil sa pagiging mahina, kaya't siya ay sumabak ng buong oras sa pangangaso ng mga halimaw, lubos na alam na ang isang mahina tulad niya ay maaaring mamatay anumang oras. Hindi madali ang laban, ngunit mabilis niyang natutunan na dahil ang mga taga-baryo ay mas mahina kumpara sa ibang klase, mas mabilis silang umangat ng antas. Umabot siya sa antas 53 sa edad na siyam at pinatay ang halimaw na pumatay sa kanyang ama. Masaya siyang nakamit ang kanyang paghihiganti at umuwi,
ngunit nakita niyang wasak ito dahil sa mga bandido. Nagmadali siyang pumunta sa kanyang bahay at sa kanyang pagkabigla. Pinatay ng mga bandido ang kanyang ina, iniwan siyang ulila. Sinasabi ni Taka na kapag may halimaw na pumatay, ang iyong pamilya, nangako kang maghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga halimaw at demonyo. Gayunpaman, ang ina ni Koji ay pinatay ng isang tao, at kahit gaano pa man ang galit niya sa kanila, hindi niya kayang maghiganti sa lahat ng tao. Napagtanto niya na ang pagkamuhi ng mga tao at demonyo sa isa't isa ay simpleng rasismo na nakatago bilang paghihiganti. Lubos na nababahala si Rex sa kwento dahil nakikita niya ang kanyang sarili sa sitwasyon ni Koji. Nagsisimula siyang maunawaan na hindi lahat ng demonyo ay masama, kahit na ang kanyang mga magulang ay pinatay ng mga halimaw. Gayunpaman, iniisip ni Kana na may higit pa sa kwento. Pinapaalala niya sa lahat na kahit si Koji, na ang mga demonyo ay mapanganib, kaya tiyak na may ibang dahilan kung bakit siya nananatiling neutral. Gusto niyang malaman ang dahilan na iyon. Ngunit para doon, kailangan niyang buhayin si Koji at nagsimula siyang magmarcha patungo sa kanya. Pinigilan siya ni Rex, sinabing sasama siya dahil kailangan niyang matutunan ang mga lihim ng lakas ni Koji. Sumigaw si Tina sa kanila, nagtatanong kung akala nila ay makakalaban sila ng walang healer at masaya lang si Parna na patayin ng maraming halimaw hanggat maaari. Ang apat sa kanila ay nagtungo patungo sa labanan. At pagkatapos ay tinanong ni Meno si Alice kung gusto niyang tulungan si Koji. Kumpirmado niya ito at sinabi ni Meno na lalaban siya laban sa mga halimaw, kahit na nangangahulugan ito na magiging traidor siya sa lahi ng mga demonyo. Nag-charge siya pasulong kasabay nito, at pagkatapos ay nagtanong si Taka. Si Alice ay nagtago sa likod ng isang bato o kung anuman dahil nais din niyang makilahok sa laban. Samantala, tinamaan si Koji ng isang suntok mula sa pulang halimaw na nagpadapa sa kanya at napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang kakayahang makabawi sa pinsalang natamo niya. Sa mga sandaling yun, may isang asul na demonyo na umatake sa kanya, ngunit itinapon niya ito sa langit upang maalis ang ilang mga bat na halimaw. Patuloy siyang nakikipaglaban, iniisip na mas marami ang kanyang talunin, mas tataas ang moral ng mga adventurer. Ngunit bigla, maraming halimaw ang humawak sa kanya at may isa pang nagpasimula ng isang hyper beam upang sunugin siya. Sa mga sandaling yon, ang atake ni Rex na kidlat, pinirito ang higanteng halimaw, at lahat ng mas maliliit na halimaw na humahawak kay Koji. Tinanong niya ang grupo ng bayani kung ano ang ginagawa nila dito at sinabi ni Kana na mayroon siyang ilang katanungan para kay Koji, habang sinabi ni Rex na hindi pwedeng hayaan ng isang bayani na ang isang taga-baryo lang ang lumaban. Sa sandaling yun, sumali rin si Meno sa laban at gumamit ng mahika upang talunin ang kalahating dosenang lumilipad na halimaw, at kasunod nito, sinuntok ni Taka ang ilang halimaw. Tinanong ni Koji sila kung ano ang ginagawa nila dito at lahat sila ay nagbigay ng napakasimpleng sunere na sagot dahil nahihiya silang sabihin sa kanya na nais nilang tulungan siya. Pinagaling siya ni Tina at sinabi ni Koji sa lahat na mamamatay sila dito. Sumagot si Kana na hindi niya balak hayaang may mamatay dito kaya nagpa siya si Koji na baguhin ang plano. Sabi niya, tatanggalin nila ang maraming halimaw hanggat maaari at pagkatapos ay tatakbo dahil kailangan nilang pahalagahan ang kanilang buhay. Sa puntong yun, todo siya sa pakikipaglaban at nagsimula siyang sum-iron ng mga halimaw sa kaliwa at kanan. Ngunit isa sa mga ito ang nagtapon ng mabigat na bato sa kanya, na nagdulot ng malubhang pinsala. Tumakbo si Tina upang gamutin siya at pinagsabihan siya tungkol sa pakikinig sa sarili niyang payo na pahalagahan ang kanyang buhay. Humingi ng tawad si Koji at sinabi niyang hindi pa siya nakipaglaban kasama ang iba maliban kapag nakasama niya si Taka, kaya hindi niya alam ang tungkol sa pagtutulungan. Gayunpaman, habang tumitingin siya pataas at nakikita ang lahat na nakikipaglaban. Mahigpit, napagtanto niyang hindi na siya nag-iisa. Patuloy na tinalo ni Koji at ng kanyang mga kaibigan ang mga halimaw ng walang pahinga, habang si Tina ay abala sa pagmamasid sa kanila, naghihintay na may masaktan upang magawa ang kanyang trabaho. Mula sa malayo, nagsimula si Alice na makaramdam ng pangungulila dahil hindi siya makakatulong kaninuman, kaya't nagmadali siyang bumalik sa lungsod upang gumawa ng isang bagay. Sa larangan ng labanan, sinabi ni Taka kay Rex na harapin ang mga halimaw na mukhang mas malambot habang siya ay humaharap sa mga may matigas na balat. Sinabi ni Rex sa kanya na siya ay isang bayani at hindi siya pumipili ng uri ng kalaban na kanyang nilalabanan. Napagtanto ni Taka na mas mabuti kung ipapakita niya ito kaysa ipaliwanag,
kaya't naglunsad siya ng isang barrage ng mga suntok na nagpapabagsak sa mga mukhang masungit na halimaw ng walang kahirapan. Pagkatapos ay kumandat siya at sinabi kay Rex na mayroon siyang kakayahang baliwalain ang depensa ng kaaway, na ikinagulat ng bayani dahil napagtanto niyang si Taka ay higit sa antas 100. Hindi niya matanggap ang katotohanan na isang simpleng adventurer ang mas malakas kaysa sa kanya, at nangako siyang magiging mas malakas pa. Habang si Meno ay nagsabi na hindi niya gustong lumakas pa ang bayani, biglang sinabi ni Koji sa lahat na kailangan nilang magtrabaho bilang isang koponan at sinagot siya ni Parna na dapat muna niyang pahalagahan ang kanyang payo dahil siya lamang ang hindi nagtatrabaho bilang isang koponan. Tinawag ni Koji siyang Mommy Wizardess at tinanong kung siya maaaring gumamit ng malawak na area magic na ikinagalit ni Parna dahil siya ay isang mage. Sinabi ni Kana sa kanya na pareho silang makakagamit ng malawak na area magic, at iyon ang eksaktong gusto marinig ni Koji. Bigla niyang hinawakan ng parehong mga babae at tumalon ng mataas upang maabot ang gitna ng mga lumilipad na halimaw. Nagreklamo ang mga babae na tatawag sila ng pulis sa kanya, ngunit sinabi ni Koji sa kanila na gamitin ang malawak na area magic upang pawiin ang mga halimaw sa paligid nila. Sa wakas, naunawaan ng mga babae ang kanyang estratehiya at ginamit ang kanilang mga atake upang patayin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Pagkatapos ay bumagsak si Koji sa lupa at agad silang ibinaba matapos gamitin sila, at sumigaw ang mga babae sa kanya, sinasabing dapat sana ay bumili siya sa kanila ng hapunan. Bago sila humawak sa mga ito. Sa lungsod, ang mga adventurer ay nasa bingit ng pag-alis dahil iniisip nilang ang lungsod ay nahuhulog na sa kapahamakan nang lapitan sila ni Alice upang humingi ng tulong. Hindi nagtagal, umaga na at sa kabila ng pakikipaglaban buong gabi, napagtanto ni Koji na masyado ng marami ang mga halimaw sa labas. Napansin niyang nasa hangganan na ang kanyang mga kaibigan at sinabi niyang tapusin na nila ang laban dahil hindi na nila kayang lumaban pa. Walang nakinig sa kanya at tinanong ni Taka kung gusto ba niyang tumakas sila habang siya ay mananatili at lalaban hanggang sa kanyang huling hininga. Sumang-ayon din si Kana dito at nagsimula ng magpanik si Koji, dahil hindi niya alam kung paano iligtas ang lahat. Nang biglang marinig niya ang boses ni Alice, sinasabi sa kanya na magiging maayos ang lahat dahil nagdala siya ng isang hukbo ng mga adventurer sa likod ng kanyang mga sigaw at nagmadali upang protektahan ang kanilang minamahal na lungsod. Habang ipinaliwanag ni Alice kung paano niya sila nadala, una, dinala niya sila sa tarangkahan ng lungsod at nagpanik ang mga adventurer nang makita nila ang maraming mataas na antas ng mga halimaw. Akala nila wala silang pag-asa, ngunit nang tumingin sila kay Koji at sa iba pang hindi pa sumusuko. Isa-isa, nakuha nila muli ang kanilang determinasyon upang protektahan ang lungsod at sa huli, nagpasya ang lahat na lumaban. Sinabi ni Alice kay Koji na binigyan niya ng lakas ng loob ang lahat at sumang-ayon si Kana, sinabing hindi niya akalain na may isang taga-baryo na makakapagbigay inspirasyon sa napakarami. Mga tao, nagsimula si Rex na tumawa tungkol sa kung gaano kaastig si Koji at tiyak na mananalo sila sa laban na ito ngayon. Gayunpaman, ibinibigay ni Koji ang kredito kay Alice, sinasabing tumakbo siya sa mga adventurer dahil gusto niyang gumawa ng isang bagay. Sa ganitong paraan, idineklara niya na hindi na sila nakikipaglaban para lamang pigilan ang mga halimaw, kundi para manalo. Sinabi niya sa lahat na itigil ang pag-atres at bigyan ang mga halimaw ng matinding laban. Lahat ay masayang sumang-ayon dito, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipaglaban, pagod at sugata na ang mga adventurer. At kahit ang bayani ay halos hindi makatayong muli, tumakbo sina Alice, Kana, at Tina sa kanya dala ang mga potion na nakuha nila mula sa lungsod. Ngunit sinabi ni Rex sa kanila na ginamit niya na ang sobrang daming potion at huminto na sila, na may epekto sa kanya. Tumayo siya upang lumaban muli, sinasabing hindi siya maaaring sumuko dahil siya ang bayani. Sinabi ni Kana sa kanya na dahil bayani siya, hindi ibig sabihin na hindi siya pwedeng magpahinga kapag wala na siyang lakas. Tinanong siya ni Rex kung maaari ba niyang sabihin ang parehong bagay tungkol kay Koji na hindi pa nagpapahinga mula nang magsimula ang laban. Well, binasag ni Tina ang ilusyon para sa kanya at sinabi na tiyak na nagpapahinga si Koji paminsan-minsan tuwing kailangan niya ito dahil mayroon siyang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na makabawi ng hindi gumagamit ng mga item. Dito napagtanto ni Rex na lubos na nagtitiwala si Koji sa kanyang mga kasama upang suportahan siya. Kaya't nagpasya siyang gawin din ito at ibinalik ang kanyang tayback.
Nagsimula siyang pag-usapan kung gaano kahanga-hanga si Koji, kahit na hindi isinasama ang katotohanan na wala siyang pangkaraniwang sentido na naglilimita sa kung ano ang kayang gawin ng ibang tao. Sa sandaling yun, dumating si Parna para sa isang potion at sinabi na kung makikisama si Koji sa mga demonyo, magiging pinakamalaking banta siya sa mga tao. Di nagtagal, dumating din sina Taka at Meno para magpahinga, ngunit umaasa silang hindi na magtatagal ang laban dahil napatay na nila ang 70% ng mga halimaw. Nakita ni Parna sina Alice at Meno na magkasama at sinubukan silang alisin pareho, ngunit sumugod si Taka mula sa likuran at binalaan siya tungkol sa mga magiging resulta kung gagawa siya ng anuman. Bigla, narinig ng lahat ang isang boses sa kanilang isipan na nagsasabing hindi sumusunod ang laban sa script na kanilang nangangailangan. Ang susunod na narinig ng lahat ay ang malalakas na tunog ng metal habang isang napakalaking golem ang lumalapit sa kanila, at nagdudulot ito ng takot sa lahat. Walang sino man ang may ideya kung anong uri ng kaaway ang kanilang hinaharap, kaya't naniniwala sina Taka at Rex na mas mabuting umatras. Gayunpaman, sabik si Koji na makita kung gaano kalakas ang higanteng piraso ng metal, at siya ay tumatakbo patungo rito. Sinubukan niyang saktan ang golem ngunit siya ay tinamaan pabalik. Sapat na yon upang masira ang morale, at tumakbo palayo ang mga adventurer habang si Alice ay tumatakbo patungo kay Koji. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang umalis sa lugar na ito dahil delikado, ngunit sinabi ni Koji sa kanya na itigil ang pagiging natatakot dahil lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Agad na dumating ang grupo ng bayani at sinabihan siyang itigil ang pagiging pabaya dahil yun ang dahilan kung bakit natakot si Alice sa simula. Humingi ng tawad si Koji sa kanyang pagiging pabaya habang umiinom siya ng potion, at sa oras na yun, narinig niya ang boses ng utak sa likod ng pag-atake. Pinuri siya nito, sinasabing ngayon ay nakikita na niya kung ano ang nagdala sa mga adventurer ng Salmeria upang magtipon. Nakilala ni Meno ang demonyo bilang si Estel, kanang kamay ng hari ng mga demonyo at pangalawang pinakamakapangyarihang demonyo pagkatapos ng hari. Sinabi ni Estel kay Meno na siya ay naging mausisa kung bakit nakatayo siya sa panig ng mga tao, ngunit ngayon na nakita niyang narito si Alice, naiintindihan na niya ang lahat. Nag-aalala si Alice tungkol sa pagharap kay Estel, ngunit nagsimula ng maglakad si Koji dahil pakiramdam niya ay nasa pinakamainam siyang kalagayan matapos uminom ng unang potion ng gabi. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang gumawa ng paraan tungkol sa golem bago ito wasakin ang lungsod, at pagkatapos ay sinabi kay Estel na kung naghahanap siya ng laban, nandito siya sa tamang lugar. Sinabi ni Estel na ipakita ito, at habang tumatakbo si Koji pasulong, binalaan ni Rex ang demonyo na hindi niya alam ang tunay na lakas ni Koji. Sumagot si Estel na kahit gaano pa kalakas si Koji o gaano kataas ang kanyang antas, isa pa rin siyang taga-baryo sa huli. Sa sandaling yon, si Koji, umabot sa Iron Golem at sinuntok ito ng buong lakas, ngunit hindi man lang siya nakagawa ng dent. Sabi ni Estel, ito ay nagpapatunay sa kanyang punto dahil kahit na si Koji ang tanging tao sa mundo na umabot sa level 999, mas maganda ang stats ng isang bayani na nasa level 300 kumpara sa kanya. Sinabi ni Kana na ang mataas na level ay magbibigay kay Koji ng kalamangan sa ilang natatanging kakayahan at sinabi ni Estel na ang tanging kakayahan na alam nila ay ang self-recovery, na talagang kapaki-pakinabang, ngunit hindi nila alam kung mayroon pang ibang kakayahan si Koji. Nagsalita siya tungkol sa kung paano si Koji ay hindi ang unang taga-baryo na umabot sa level 100. Mayroon pang ibang mga kakaibang tao na nagpasya na mag-farm ng XP at umakyat dahil kaya nilang gawin ito ng mabilis, ngunit nakakuha lamang sila ng mga kaina-hinalang kasanayan na hindi makakatulong sa sinuman. Tinanong ni Taka kung paano niya nalaman yon, ngunit hindi siya sumagot at sinabi na kahit na may mga kasanayan si Koji, hindi pa rin siya makakapagkumpetensya sa mas magagaling na klase. Sinabi niya na ang isang taga-baryo sa level 999 ay hindi kayang talunin ng golem habang si Koji ay nahampas sa lupa. Habang nakahiga siya doon sa crater, sinabi ni Estel na narating na niya ang dulo ng kanyang paglalakbay dahil walang sino man ang makakatawid sa level 999 at si Koji ay hindi kailanman magiging mas malakas kaysa sa kanya. Na hindi sapat. Sa mga sandaling yun, bumangon si Koji at sinabi na pinabayaan niyang maging malambot ang kanyang katawan upang tiisin ang huling atake. Binigyan siya ni Kana ng potion para makabawi habang sinabi ni Estel na dapat na siyang sumuko kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay.
Dito napagtanto ni Koji na hindi narito si Estel upang patayin sila at kinumpirma ng demonyo, sinabing nais lamang niya ng kaunting espasyo. Humiling si Alice na huminto siya dahil ayaw niya nito at ganoon din ng kanyang ama. Sinabi ni Estel na tama siya dahil ayaw ng hari ng mga demonyo ang digmaan, ngunit wala siyang magagawa upang itigil ito kahit narito siya sa loob ng golem. Sinabi niya na upang makuha ang kontrol sa napakalaking kapangyarihan ng hari ng mga demonyo, unti-unti niyang pinahina ito sa pamamagitan ng pinapakalma siya, at kahit na hindi ito madali, sulit ito. Sinasabi niyang ayaw ng hari ng mga demonyo ang digmaan na ito, ngunit hindi na ito ang kanyang desisyon. Si Alice at Menno ay nakakaramdam ng pagtataksil at galit sa narinig na ito, ngunit si Koji ay mas nag-aalala tungkol sa Panginoon ng mga demonyo na nasa loob ng golem. Pinagtibay ni Estel ang sinabi na ang Panginoon ng mga demonyo ay nasa loob ng sinaunang golem na dinisenyo upang sirain ang sangkatauhan. Nagtatawa si Koji sa kanya, tinatanong si Estel kung talagang balak niyang sirain ang sangkatauhan dahil handa na siyang palayain sila. Sa anumang kaso, nagpasya siyang iligtas ang ilang lugar at iligtas ang hari ng mga demonyo habang nandyan siya. Dahil ang matanda ay ama ng kanyang bagong kaibigan. Nagulat si Estel nang makita na hindi kin-hatred ni Koji ang mga demonyo, ngunit sa kabila nito, sinabi niya sa kanya na wala siyang magagawa. Sumagot si Koji na hindi pa siya nagsabi ng ganoon kaninuman, at sa puntong yun, tumakbo siya pasulong, ngunit nahampas siya ng golem. Humingi siya kay Kana ng potion bago siya umakyat mula sa mga guho at muling inatake ang golem. Patuloy siyang natatalo, ngunit hindi siya tumitigil at nagsimulang isipin ni Estel na may mali sa kanya. Bigla, naging mas mabilis at mas malakas si Koji at nagawang tamaan ang golem na may sapat na lakas upang mawala ang balanse nito. Naglunsad siya ng sunod-sunod na sipa upang mapabagsak ito, ngunit nakabawi ang golem at itinulak siya palayo. Agad na tumakbo ang mga kaibigan ni Koji sa kanyang tabi habang nagtataka si Estel kung anong kasanayan ang ginamit niya upang lumakas sa gitna ng laban. Sumagot si Koji na ito ay simpleng pagsisikap na nagulat sa demonyo. Sa susunod na sandali, umabot ang kanyang mga kaibigan sa kanya at sinabing huminto siya bago pa siya mapahamak. Napansin ni Tina na tumigil na ang mga potion sa pagtulong sa kanya at sinabi ni Koji na kailangan lang niya ng kaunting pahinga upang makabalik sa laban. Bigla, lumapit si Parna sa kanya at gumamit ng healing magic, na ikinagulat ni Koji dahil akala niya ay puro pag-atake lamang siya. Tinanong ni Parna, siya ay nagsalita sa kanila kung bakit siya labis na lumalaban, at ang lahat ng iba pa, kabilang na kung bakit hindi niya kinamumuhian ang mga demonyo. Sinimula ni Koji ang kanyang kwento sa pagsasalaysay kung paano napatay ang kanyang ama ng isang halimaw, ngunit sinabi ni Takana na sabi na niya yun sa lahat kaya maaari na siyang dumiretso. Sinabi ni Koji na nagsimula siyang magtanong kung bakit kailangang maging mahina ng mga taga-bayan. Nagpasya siyang labanan ng kanyang kapalaran, ngunit habang siya ay umuusad, nagsimula siyang magtanong kung bakit nga ba nakatalaga ang mga tungkulin sa kanila. Nais niyang malaman kung bakit nagiging pera ang mga halimaw kapag sila ay natalo, at pinakamahalaga, nais niyang malaman tungkol sa status window. Hindi niya nauunawaan kung bakit mayroon silang sistema na pinayagan silang umangat at lumakas kapag natalo nila ang mga halimaw. Tumugon si Rex na ganito talaga ang takbo ng mundo at yun ang susunod na tatalakayin ni Koji. Sinabi niyang nagsimula siyang maunawaan ang mga bagay matapos patayin ng mga bandido ang kanyang ina. Napagtanto niyang pareho lamang ang mga demonyo at tao, at pareho silang pumapatay sa isa't isa para sa mga dahilan na kaya nilang ipagtanggol. Para sa mga tao, madali lang talunin ang mga halimaw at kumita habang ginagawa iyon, at napakakomportable na walang nagtatanong tungkol sa sistemang nagtalaga sa kanila ng mga tungkulin at nagpasya para sa kanilang buhay. Tinanong ni Koji si Rex kung kailangan ba niyang pilitin ang sarili na isipin ang kanyang sarili bilang isang bayani, at hindi siya makapagpabulaan dito. Sinabi ni Koji na lahat ng sila ay dapat makagawa ng mga bagay na talagang gusto nila ngunit ang mundo ay humaharang sa kanilang daan. Sabi niya na nang umabot siya sa antas 999 at napagtanto niyang hindi na siya makakaangat pa, nakaramdam siya ng kaunting kawalang pag-asa. Ngunit pagkatapos, nakakuha siya ng sagot sa kanyang mga tanong tungkol sa mundo. Ipinahayag niya na nagkaroon siya ng kakayahan nang umabot siya sa antas 999, na tinatawag na ang humahamon sa Diyos.
Ang kakayahang ito ay nagbibigay kay Koji ng pagkakataong maging mas malakas gamit ang nakuha niyang karanasan kahit na umabot na siya sa limitasyon ng antas. Ngunit hindi yun ang mahalaga para sa kanya. Ang mahalaga ay natuklasan niyang mayroong Diyos na lumikha ng mundo tulad ng ito, at siya ay maghahanap kay Diyos at paparusahan siya. Biglang naging Super Saiyan si Koji na nagbubunyag na sa antas 900, nakakuha siya ng kakayahan na pansamantalang dinodoble ang kanyang mga istatistika, ngunit nag-iiwan sa kanya na paralisado pagkatapos niyang gamitin ito. Sabi niya na ayaw niyang gamitin ito, pero wala na siyang pagpipilian ngayon. Tumalon si Koji ng mataas sa ibabaw ng golem at bumagsak dito tulad ng isang meteor, sinisira ito at pinalalaya ang Demon King mula dito. Sa ganitong paraan, parehong nagsimulang makabawi ng lakas sina Koji at ang Demon King, at pinasalamatan ng Demon King si Koji sa pagligtas sa kanya. Sinabi ni Koji na hindi niya ito magagawa nang walang tulong mula sa mga bayani. Sa salo-salo, at sinabi ng hari ng mga demonyo na madali para sa kanila kung nais nilang patayin siya kapag siya ay humihina. Habang ayaw ni Rex na saktan ang kanyang kaaway sa hindi makatarungang paraan, ayaw naman ni Parna na sayangin ang pagkakataong ito. Sinubukan niyang atakihin ang hari ng mga demonyo, ngunit si Meno ay humarap upang protektahan siya. Nagsimula nang tumawa ang hari ng mga demonyo nang makita ito at sinabi na ito ang natural na reaksyon. Ngunit sa kabutihang palad, wala nang mana si Parna. Pagkatapos, nakatuon ang hari ng mga demonyo kay Estelle, tinatanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Sumagot si Estelle na kinailangan niyang gawin yun dahil tumanggi ang hari ng mga demonyo na gumawa ng susunod na hakbang, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa mga tao. Tinanong siya ni Koji kung ano ang ibig sabihin niya sa susunod na hakbang. At sinabi ni Estelle na may dalawang paraan upang matagpuan ang Diyos. Ang una ay ang patayin ng Demon King at agad na tinanggihan ni Koji ang ideyang yun. Sinabi ni Estelle na ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng isang napakamahal na walang pangalang item na ibinibenta ng Adventurer Guild, at agad na naisip ni Koji kung ano ang tinutukoy niya. Bigla, nagbukas si Estelle ng portal sa likod ng Demon King upang dukutin siya at tinanong ni Koji kung paano niya magagawa ito habang siya ay naglilingkod sa Demon King. Sumagot si Estelle na ito ay tadhana lamang na itinakda para sa kanya at kung nais ni Koji na pigilan siya, dapat niyang bilhin ang mahal na item sa loob ng 1 taon. O siya ay babalik na mas malakas upang puksain ang sangkatauhan. Si Estelle ay biglang nawala, at hindi nagtagal, ang mga halimaw ay tumakbo rin palayo. Lahat ay naguguluhan at tinanong ni Rex si Koji kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, at ang tanging ideya niya ay magbukas ng isang kasino upang kumita ng maraming pera ng mabilis. Hindi nagtagal, umabot sa hari mismo ang balita tungkol sa level 999 na tagabayan at mga demonyo na nais makipag-ugnayan sa mga tao, salamat kay Parna dahil hindi niya matiis na ang bayani at iba pa ay naaapektuhan ni Koji. Ang hari ay nagulat nang marinig ito, at lalo pang nagulat nang malaman na ang sarili niyang anak na babae ay ang pagkuha ng panig kay Koji sa usaping ito. Tinanong ng hari si Parna kung maaaring kumbinsihin ni Koji sina Kana at Rex na maniwala sa kanya. Bakit siya narito upang ipagsabi ang kanilang mga lihim? Nais niyang malaman kung may reward ba siyang hinihingi para dito, ngunit sinabi ni Parna na kailangan lamang niya ng isang bagay, at yun ay isang mundong walang mga demonyo. Sa puntong yun, umalis siya sa Royal Court, iniisip ang kanyang kasintahan noong kabataan na pinatay ng mga demonyo, at ang kanyang mga alaala ay lalo pang nagpapalakas ng kanyang galit. Samantala, sa lungsod ng Valmont, nagpasya si Rex na maging mukha ng bagong kasino ni Koji. Nakatayo siya sa plaza ng lungsod, sinasabi sa mga tao ang tungkol sa kamanghamanghang pagkakataon na malapit ng maging available online. Malapit doon, nagbabasa ang mga tao ng mga pahayag tungkol sa mga trabaho sa kasino at sinasabi ni Koji na ito ang trabaho ng kanilang mga pangarap dahil madali ang trabaho at mataas ang sahod. Ang mga taong nagbabasa ng mga pahayag ay nadismaya dahil akala nila ay nag-iipon ang bayani ng mga kasama upang talunin ang demonyong Panginoon. Narinig din ito ni Rex at siya'y kinakabahan na nagpatuloy, sinasabi na ito ang panahon ng pagsusugal at dapat lahat ay magtrabaho sa kasino. Sa kasamaang palad, walang interesado sa kanyang alok at mabilis na naging walang laman ang plaza ng bayan. Hindi makapaniwala si Kana dahil nagbabayad sila ng 50 pilak na barya bawat buwan para sa isang entry-level na trabaho, na higit pa kaysa sa karamihan.
Ginagawa ng mga tao. Sabi ni Koji na madali lang ang trabaho at maganda ang kita, kaya dapat ay dumadagsa ang mga tao dito na sabik na magtrabaho, pero sa isang dahilan ay hindi sila dumarating. Sinabi niya kay Rex na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang laro at nagmamadaling lumapit si Rex sa kanya. Sinasabing kasalanan lahat ito ni Koji dahil inilagay siya sa ganitong sitwasyon. Sumasang-ayon si Tina sa kanya at sinabing masyadong pabaya si Koji at hindi niya pinagplanuhan ng maayos ang mga bagay-bagay o hindi sana sila naghahanap ng tauhan para sa kanilang kasino 1 linggo bago ang pagbubukas. Sinabi ni Koji na bigyan siya ng kaunting palugit dahil abala siya sa ibang bagay tulad ng paggawa ng mga mana masking ribbons para kay Meno, na kasalukuyang nakatingin sa salamin at nagtataka kung talagang hindi kayang maramdaman ng mga tao ang kanyang mana ngayon. Sinabi ni Taka sa kanya na huwag mag-alala at tulungan na lang siyang mag-set up ng tindahan dahil kulang siya sa mga manggagawa ngayon. Samantala, sinabi ni Koji kina Rex at sa iba pa na ang bihirang item na gusto nilang bilhin ay nagkakahalaga ng 10,000 gintong barya at mayroon lamang siyang higit sa 5,000. Kailangan nilang doblehin ang bilang na yun sa loob ng mas mababa sa 1 taon dahil kung hindi, si Estelle ay aatake sa kanila ng may mas malaking kapangyarihan. Sinabi ni Koji na kung sila ay magsusugal, ang pinakamaganda nilang magagawa ay manalo ng 10 gintong barya bawat araw, ngunit ang pagbubukas ng isang kasino ay tiyak na kikita ng higit pa roon. Nais ni Kana na sana ay kasama nila si Parna. Ngayon dahil mayroon siyang mga magagandang ideya, ngunit sa kasamaang palad, iniwan niya ang mga ito pagkatapos ng kanilang laban-laban sa army ng halimaw. Ipinahayag niya na wala siyang problema sa kanilang plano na magbukas ng kasino at kumita, ngunit sumama siya kay Rex upang talunin ang hari ng mga demonyo at kung hindi na niya balak gawin yon, hindi siya mananatili dito. Sumasang-ayon si Koji kay Kana, ngunit sa halip na magbigay ng payo, nais niyang si Parna ang maging bunny girl sa kanilang kasino. Sinabihan siya ni Tina na tumutok imbes na magbiro at nagpasya si Koji na i-edit ang mga flyer. Nagsulat siya ng peking testimonya mula sa mga taong nanalo sa loto sa kasino at kahit nakakuha pa ng kasintahan, ngunit lahat ay sinasabi sa kanya na ito ay makasama siya sa kanyang mga plano. Habang si Alice ay abala sa pamamahagi ng mga flyer sa mga tao sa kalye, naaalala niya ang pulong kung saan umalis si Parna. Tinanong ni Koji si Kana kung ano ang gusto niyang gawin at sumagot siya na sa buong buhay niya, palagi siyang sinabihan kung ano ang dapat gawin at isipin. Naramdaman niyang alam na niya ang lahat tungkol sa mundo, ngunit matapos makilala si Koji, napagtanto niyang marami pa siyang hindi alam at nais niyang matuto. Sumagot si Koji na masaya siyang turuan siya ng mga bagong bagay, at pagkatapos ay tinanong niya sina Rex at Tina tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Maaaring itaas ang kanyang antas, at sinabi ng bayani na tulad ni Kana, marami siyang dapat matutunan, at tinanggap niya si Koji bilang kanyang guro sa mismong sandaling iyon. Ngayon, habang iniisip ito ni Alice, siya ay ngumiti sa kanyang sarili dahil mayroon siyang mga kaibigan na nakikipaglaban para makamit ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at demonyo. Bigla, may isang matangkad na lalaki na lumapit sa kanya at inihalin tulad ang kanyang ngiti sa isang anghel, na nagdulot ng takot kay Alice. Tinanong niya siya kung sino siya, at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si David, isang tagapaglingkod ng royal na pamilya na narito upang dalhin si Prinsesa Kana pabalik sa kanilang tahanan. Si Koji ay kaunting distansya lamang ang layo at hindi niya narinig ang pag-uusap, ngunit nakita niyang nakangiti si David kay Alice. Agad siyang sumigaw na ang lalaki ay isang pervert na sumusubok na mang-abala sa babae, at lahat ay bumaling sa kanya. Sinubukan ni David na ipaliwanag na hindi siya pervert, ngunit sinabi ng mga gwardya na sumama siya sa kanila at ipaliwanag ang kanyang kwento sa kanilang opisina. Kinuha ni Koji ang kamay ni Alice at sinabi nilang dapat silang tumakas bago bumalik ang pervert, ngunit sumigaw siya sa mga gwardya na pakawalan si David dahil wala naman siyang ginawang mali. Lahat ay nagulat nang marinig yon, ngunit iniwan ng mga gwardya si David at humingi ng tawad si Alice para kay Koji. Humanga si David sa kanyang pagiging mature at malasakit at sinabi niyang ganito siya dapat nanalo. Ang puso ng prinsesa. Sa sandaling yun, dumating sina Rex, Kana, at Tina nang marinig ang kaguluhan, at sa pagdapo ng paningin ni Kana kay David, siya ay nagsimulang magpanik. Sinabi ni David na labis siyang natutuwa na makita ang prinsesa na para bang isang bulaklak na namumukadkad sa disyerto at nais niyang halikan siya sa lahat ng dako,
at sinabi ni Koji kay Alice na dapat nilang hinayaan ang mga gwardya na dalhin siya palayo pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, pumunta sila sa isang restoran upang makipag-usap kung saan tinanong ni Kana si David kung talagang nais niyang ibalik siya, at siya ay nagpatunay. Sinabing nakatanggap siya ng direktang utos mula sa hari na dalhin ang prinsesa at ang kanyang grupo pabalik upang malaman kung bakit nila pinili na talikuran ang kanilang misyon laban sa demonyong Panginoon. Sinabi ni David na ang hari ay alam na ang tungkol sa villager na nagbago ng isip at sa prinsesa ng demonyo, ngunit nais niyang marinig ang mga bagay mula sa kanyang sarili. Tumanggi si Kana na bumalik, sinasabing patuloy siyang nagtatrabaho kasama sina Rex at Tina upang talunin ang mga halimaw at lumakas. Ipinahayag niya na balak pa rin niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pantas upang protektahan ang sangkatauhan, at para doon, kailangan niyang manatili rito at matuto mula kay Koji. Pinuri ni David ang kanyang determinasyon na gawin ang kanyang makakaya sa anumang sitwasyon, at pagkatapos ay humarap siya kay Koji. Sinabi niya na narinig niya ang mga kwento kung paano siya naging MVP sa laban-laban sa mga halimaw sa Silmeria, ngunit siya hindi makapaniwala na siya ay isang simpleng taga-baryo lamang hanggang sa nagkita sila. Tinanong siya ni David kung siya ay napakamakapangyarihan, bakit hindi niya kayang talunin ang hari ng mga demonyo mag-isa at biglang nagalit si Koji sa kanya. Sinabi niyang hindi maihahambing ang isang taga-baryo sa isang katulad ng hari ng mga demonyo. Inangkin niyang nanalo siya sa laban-laban kay Estelle dahil sa mga potion at tulong mula sa kanyang mga kaibigan, pero kung haharapin niya ang hari ng mga demonyo, tiyak na matatalo siya. Idineklara ni Koji na nais niyang talunin ang hari ng mga demonyo gaya ng sinuman, at yun ang dahilan kung bakit tumutulong siya kina Rex at iba pa sa kanilang pagsasanay, at tinanggap ito ni David. Sinabi niyang kung ayaw nilang pumunta sa kabisera, mayroon siyang utos na manatili dito at bantayan sila. Lahat ay medyo nababahala na sila ay magiging nasa ilalim ng pagmamasid mula ngayon, ngunit wala silang magagawa. Tinanong ni David si Koji kung siya ba ay naghahanap ng mga manggagawa at nang mabasa niya ang mga flyer, hiniling niya na iwanan na lang ito sa kanya. Kinabukasan, isang malaking tao ang dumagsa upang mag-sign up para sa trabaho sa kasino, dahil gumawa si David ng ilang pagbabago sa flyer na nagtatampok ng flexible na oras ng trabaho at seguridad sa trabaho. Sa puntong yun, lumapit si Taka kay Koji at ipinakilala siya kay David. Agad na nahulog si Taka sa mature at may kakayahang lalaking may bigete, ngunit habang sila ay nag-uusap, lumapit si Koji kay Rex at sinabi niyang bantayan si David. Naniniwala siyang hindi lang basta narito si David, na alagaan ang prinsesa, at maaari siyang may ibang layunin. Mahirap itong paniwalaan ni Rex dahil si David ay nagsisilbi sa pamilyang royal sa loob ng dekada at talagang nagmamalasakit siya kay Kana, ngunit lumalabas na maaaring mayroon siyang nakatagong agenda. Ilang araw ang lumipas, ang grupo ng mga bayani ay pumunta sa lokal na guho upang mag-ensayo at lumakas. Nakaharap ni Rex ang isang goblin mage at humiling siya kay Kana na bigyan siya ng lakas habang inihahanda niya ang kanyang kamao para sa isang malapitang atake. Gayunpaman, habang nasa gitna siya ng kanyang makabayang orasayon, biglang pinadapa ni Koji ang kanyang mukha sa lupa. Tumakbo palayo ang maliit na goblin mage at tinanong ni Rex si Koji kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Sinabi ni Koji na kung gagamitin niya ang mga buff upang makipaglaban. Napakamahinang halimaw, hindi magiging mabunga ang pagsasanay. Sabi ni Rex na ang halimaw ay nasa level 103 at siya ay nasa level 91 pa lamang, kaya makakakuha siya ng karanasan sa pagkatalo dito. Sinabi ni Koji sa kanya na mas mataas ang hirap ng laban, mas marami siyang makukuhang karanasan. Pagkatapos ay nagsimula si Koji na magturo sa grupo ng mga bayani tungkol sa pagkuha ng karanasan at pag-level up habang si David ay nandoon upang obserbahan sila. Sinabi niya na ang mga tao ay makakakuha ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw na mas mataas ang level o kung mas mataas ang stats kaysa sa kanila. Mas malaki ang pagkakaiba sa pagitan nila. Mas marami silang nakukuhang karanasan at mas mabilis silang nagle-level up. Sumagot si Rex na alam na niya ito, pero hindi pa niya ito lubos na naiintindihan. Sinabi ni Koji sa kanila na lumaban sa hindi paborableng sitwasyon at kung sila ay nasa panganib, nandito siya upang iligtas sila. Pagkatapos nito, sinabi ni Koji na dahil siya ay isang taga-baryo, ang kanyang mga base stats ay talagang mababa. Gayunpaman, si Rex ay isang bayani at ang kanyang mga base stats ay mas mataas kaysa sa anumang ibang klase ng trabaho,
na nangangahulugang maaari siyang maging mas malakas kaysa sa sinuman. Dahil sa inspirasyon ng talumpating ito, nagpasya si Rex na makipaglaban at sinuntok ang Goblin Mage, ngunit nagalit lamang ito imbes na makasakit. Sinindihan ng mage ang kanyang ulo at nailigtas siya ni Kana mula sa pagiging Ghost Rider sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanyang kamay. Nagbigay si Alice sa kanya ng potion, at si Rex ay tumayo upang sumabak sa ikalawang laban na may afro. Sinabi ni Koji sa kanya na hindi pa siya makatalo ng mga halimaw sa isang suntok kaya kailangan niyang patuloy na subukan. Kaya, sinubukan ni Rex at muling nahulog, sa pagkakataong ito ay may tinik na hairstyle. Si Kana ay nagpapagaling sa kanya habang tinatanong si Koji kung sigurado siyang dapat siyang mag-focus sa pagpapagaling at hindi sa pakikipaglaban. Kumpirmado niya ito, sinasabing dahil hindi pa siya nahihirapan sa pag-angat ng mga antas, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa pagpapagaling. Sinabi ni Kana na nakakuha lamang siya ng 3 antas sa nakaraang 2 buwan, kaya't nararamdaman niyang hindi siya nasisiyahan. Biglang umusad si David at sinabi na sinusubukan ni Koji na panatilihin siyang ligtas dahil ang mga trabaho tulad ng Sage at Pari ay hindi naman dapat nakikipaglaban sa unahan. Sumasang-ayon si Koji, sinasabing dahil babae si Kana, ayaw niyang masaktan o matakot siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sumigaw si Rex kay Koji na tratuhin din siya ng ganoon, ngunit sinabi ni Koji na dapat niyang tiisin ito dahil lalaki siya. Sinabi ni Kana kay Rex na itigil ang pagiging sexist dahil kaya niyang harapin ang anumang ibato niya sa kanya. Humiling siya sa kanya na ay pangako na tutulungan siyang maabot ang level 200 at hindi sigurado si Koji tungkol dito. Sinabi ni David na kahit umabot na si Koji sa level 999, hindi pa rin siya marunong makipag-usap sa mga babae. Siya ay nagpapasalamat siya na inaalagaan ni Koji si Kana at sinasabi niyang komportable siyang iwan siya sa kanyang pangangalaga. Tinanong ni David si Koji kung paano siya naging ganon kalakas at sumagot ito na mahaba ang kwento na kailangang maghintay para sa ibang pagkakataon. Tinanong ni David kung naging malakas siya para kumita ng pera at sumagot si Koji na hindi yun ang pangunahing dahilan dahil walang sinumang taga-baryo na nasa tamang isip ang magtatangkang kumuha ng ganoong panganib para lang kumita ng kaunti. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga halimaw na nagbibigay ng pera, nagkaroon ng kuryusidad si Alice at sinabi ni Koji sa kanya na mas malakas ang isang halimaw, mas marami itong ibinabagsak na pera. Ang ilang halimaw tulad ng Hell Crows ay nagbibigay ng mas maraming pera kaysa sa inaasahan ng mga tao, ngunit napakahirap nilang hanapin. Ito ay nagpapaalala kay Alice na may isang halimaw na nakatago sa kastilyo ng Demon King na sinasabing kasing lakas ng Demon King mismo. Nagtataka siya kung gaano karaming pera ang makukuha nila sa pagkatalo dito. Samantala, pinasalamatan ni Koji si David sa pagtulong sa kanila sa pagbubukas ng kasino at sinabi niyang si Taka ay nararapat na bigyan ng higit na pagkilala kaysa sinuman. Sinabi niya na si Taka ay talagang masipag dahil siya ang humawak sa mga pinakapagod na gawain mag-isa, at sinabi ni Alice na huwag itong sabihin kay Taka ng harapan dahil papatayin siya nito. Ipinahayag niya na si Taka ay isang babae, at napagtanto ni David na siya ay nagkakaroon ng interes dito habang nagtatrabaho sila ng magkasama. Nakatigil siya dahil sa gulat, ngunit habang nasa usapan sila, sinabi ni Koji na panahon na para maghanap din siya ng asawa. Nag-volunteer si Alice para sa papel at sinabi niya sa kanya na kung siya ay single pagkatapos ng 10 taon, isa sa alang-alang niya siya. Agad na nagalit si Kana sa kanya, tinawag siyang PDF dahil sa pag-iisip nito kahit na may agwat sila sa edad. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano dapat ang mga tao ay umiibig sa mga taong mas malapit ang edad. Habang si Rex ay nahaharap sa Goblin Mage at humihingi ng tulong mula sa kanya, sa huli, nagawa niyang talunin ang halimaw ng mag-isa, at iyon ang nagbigay diin sa kanya kung gaano kahusay si Koji sa paggawa nito buong buhay niya. Sinuri niya ang kanyang karanasan at natagpuan na nakakuha siya ng isang mas marami kaysa sa inaasahan niya. Ngayon ay napagtanto niya kung paano naging malakas si Koji nang napakabilis at tinanong siya tungkol sa mga kasanayang nakuha niya pagkatapos ng bawat 100 antas. Talagang nahihiya si Koji sa kanyang mga kasanayan, ngunit nagpasya siyang ipakita ang mga ito sa lahat. Lumabas na ang unang kasanayan na nakuha niya ay auto-healing, at pagkatapos noon, ang susunod na 5 kasanayan ay nagpabisa lamang sa kanyang mga daliri.
Ang kasanayang nakuha niya matapos maabot ang antas 700 ay tila mas masahol pa, dahil pinahintulutan siyang gumamit ng mas maraming kasanayan habang bumababa ang kanyang antas, at mas kaunting kasanayan habang tumataas ang kanyang antas. Ang kasanayang yun ay nagpahina sa kanya, at sinasabi ni Koji na halos sumuko na siya, ngunit nakikita niya ang potensyal kay Rex na makakuha ng mga tunay na mahusay na kakayahan.